Movie Recap Tagalog here. Sa isang madilim at mabagyong gabi, may isang lalaking huminto sa isang liblib na sementeryo. Kumikilos na parang anino, mabilis niyang pinasok ang kahon ng kuryente upang putulin ang supply para sa mga security camera. Nang makasigurong walang bantay, hinanap niya ang isang partikular na libingan at nagsimulang ibaon ng malalim sa lupa ang isang bakal na tulos. May isang tinig sa loob ng kanyang isipan na sumisigaw ng babala na ang ginagawa niya ay parang pagpatay muli sa isang taong matagal nang patay. Ang madilim na ritual na ito ang maaaring maging tiket niya patungo sa pinakatuktok na magbibigay sa kanya ng kasikatan at kapangyarihang matagal na niyang inaasam. Ngunit may kapalit. Kailangan niyang isakripisyo ang taong pinakamamahal niya, ang kanyang asawa na si Sang-ah. Matapos ang ilang segundong matinding pag-aalinlangan, kinagat niya ang kanyang labi at buong determinasyong ibinagsak ang martilyo. Ang lalaking ito ay si Taishob, anak ng isang simpleng manggagawa sa pabrika. Ilang taon na ang nakalipas, ang kanyang ama ay isang leader unyon na lumalaban para sa karapatan ng mga manggagawa. Ngunit pinagbintangan at ipinakulong ng isang tiwaling piskal na tumanggap ng suhol mula sa kumpanya. Noong gabing iyon, hindi kinaya ng kanyang ama ang kawalang katarungan at nagpakamatay. Dahil sa nag-aalab na hangaring makapaghiganti, nangako si Taishob na magiging piskal din balang araw. Ang problema, ang larangang ito ay parang eksklusibong mundo para lamang sa mga may dugong maharlika. Para makihalubilo sa mayayaman at makapangyarihan, ginastos ni Taishob ang lahat ng kanyang pera sa renta para lang makabili ng mamahaling sasakyan at magmukhang kabilang sa kanila. Umabot pa siya sa puntong kumapit sa rehas ng 19th floor ng isang hotel sa loob ng 5 oras, sa lamig na umaabot sa -8 degrees Celsius, para lang mapansin ng punong piskal. Sa kabila ng panlalait ng iba na sinasabi nilang hinahabol lang niya ang isang imposibleng pangarap, at sa huli itatapon din siya ng mga elitista, na natiling nakatuon si Taishob sa isang layunin, maabot ang pinakamataas na rurok upang balang araw, ang lahat ay mapilitang tumingala sa kanya. Dumating ang kanyang malaking pagkakataon nang makilala niya ang sikat na aktres na si Sang-ah. Nang dumating ito upang magbigay ng pahayag bilang saksi, agad niyang napagtanto na siya ang magiging susi niya sa mundo ng mataas na lipunan. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng engranding kasal na pinag-usapan ng buong bansa. Nagnitngit ang media. Tinawag itong isang totoong buhay na fairy tale, isang mahirap na piskal, at ang pinakamalaking bituin sa Asya. Ngunit mabilis na naging bangungot ang lahat ng masangkot si Sang-ah sa isang napakalaking iskandalo ng pag-iwas sa buwis na umaabot sa milyon-milyong dolyar. Sa isang iglap, mula sa minamahal ng bayan ay naging isang kinamumuhiang tao siya. Bumagsak ng husto ang kanyang karera. Napilitan siyang lunukin ang kanyang pride at kumanta sa mga kasalan para lang kumita, para pang lalo siyang saktan. Nagsimulang laitin siya ng mga tao at sabihing kumukupas na ang kanyang kagandahan. Habang nahihirapang mabuhay ang kanyang asawa, abala naman si Taishob sa pakikipaghalubilo sa isang marangyang birthday party ng isang lalaking nagngangalang si Cook. Walang kahiyang ipinakilala niya ang sarili bilang isang kilalang piskal at nagpakitang gilas pa gamit ang kanyang kakaibang husay sa pagbuhos ng beer upang mapahanga ang isang makapangyarihang kongresista. Malinaw na isa siyang taong kayang isantabi ang dignidad kapalit ng promosyon. Gayunpaman, natauhan si Taishob sa sinabi ng kanyang mga kasamahan. Pinayuhan siyang iwan ang pagiging piskal at tumakbo na lang sa darating na halalan. Sinasabing sinasayang niya ang kanyang buhay sa opisina ng DEA. Sa kasalukuyan, nangunguna sa presidential poll si Mayor Haihun. Ngunit alam ng lahat sa mundo ng batas na siya ay tiwali at tumanggap ng malalaking suhol mula sa mga malalaking kumpanya upang maisulong ang mga transaksyon sa lupa. Dahil konektado siya sa punong piskal, itinuturing siyang isang lason na kopa. Sinumang mangahas na imbestigahan siya ay tiyak na masisira ang karera. Ngunit dala ng kakaibang tapang o marahil kabaliwan, nagpa siya si Taishob na tikman ang lasong iyon. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang asawang si Sang-ah na bihis at nag-aayos. Sinasabing pupunta siya sa isang film company upang pag-usapan ng isang script. Agad siyang naghinala. Sino ba ang may meeting sa kalagitnaan ng gabi? Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Sang-ah o binigyan ng paliwanag. Sinimula ni Taishob ang pagsisiyasat tungkol kay Haihun. Dati itong baon sa napakaraming iskandalo na sumira sa kanyang imahe. Ngunit mula nang makipag-ugnayan siya sa Wadbury Group, bigla siyang umangat bilang pangunahing kandidato sa pagkapangulo. Lumabas na ang tunay na kumokontrol sa W ay isang babaeng nagngangalang Yang Mi na may kakaiba at nakakatakot na paraan ng pagnenegosyo. Dalubhasa siya sa paghahanap ng mga sikat na personalidad na may madidilim na lihim at ginagamit ang mga ito bilang piyesa sa mga kasunduang may kapalit na pabor, lalo na sa makapangyarihan. At ang mas nakakagulat, kinuha na ni Yang Mi ang kontrol sa talent agency ni Sang-ah at ginagamit niya ito upang maglatag ng isang lubhang baluktot na alok. Simple pero nakakasuklam ang alok. Kailangang maging tagapamagitan si Sang-ah at ihatid ang sumisikat na batang aktor na si Yoon Song kay Mayor Haihun kapalit ng pabor na sexual. Bilang kapalit, ipinapangako ni Yang Mi na ibabalik niya si Sang-ah sa rurok ng kasikatan. Lumalabas na may matinding obsesyon ang mayor sa batang aktor at handang-handa si Yang Mi na pagtagpuin ang dalawa para makuha ang gusto niya. Sa tindi ng pagkasuklam, sinubukan ni Sang-ah na protektahan ang kanyang junior. Nakikiusap kay Yang Mi na huwag idamay ang inosenteng si Yoon Song sa karumihang ito. Ngunit hindi nakikipaglaro ang tinaguriang Iron Lady. Nagbigay siya ng malamig na ultimatum, makipagtulungan o dudurugin niya ang karera ni Sang-ah pati ang buong ahensya nito hanggang sa tuluyang maglaho. Sa bahay, si Sang-ah ay halos hindi na mapakali. Natatakot sa pinakakinatatakutan niya, ang tuluyang paglaho ng kanyang kasikatan. Sa halip na karaniwang pagdamay, pinili ni Taishob na aliwin siya sa sarili niyang baluktot na paraan. Sinabi niyang
hinahangaan niya si Sang Ah dahil higit sa lahat, takot itong huminto. Sa isang sandali ng matinding katapatan, inamin ni Sang Ah na mahal niya si Taishob dahil sa walang hanggan itong ambisyon. Tila ang kanilang parehong uhaw sa kapangyarihan ang madilim na pandikit ng kanilang pagsasama. Samantala, hindi lang basta nakaupo si Taishob. Kumuha siya ng isang pribadong investigador na nagngangalang Jiang Won upang bantayan ang bawat galaw ng mayor. Nang sa wakas ay makuha niya ang ebidensya ng lihim na pakikipagkita nito, naghanda na siyang umatake. Plano niyang mahuli ito sa akto sa isang iskandalo ng suhol o sexual na kapalit sa isang marangyang hotel. Isang hakbang na maaaring magpabagsak sa mayor pati na rin kay Yang Mi. Para masigurado ang matibay na suporta, nakipag-ugnayan si Taishob kay Jongyuk, isa sa kambal na tagapagmana ng isang napakalaking konglomerado. Dapat sanay sa kanya mapupunta ang buong imperyo. Ngunit nang magkaanak ng babae ang kanyang madrasta na si Yang Mi sa chairman, unti-unti nitong nakuha ang kontrol sa hotel at entertainment divisions ng grupo. Nagdulot ito ng malamig na digmaan sa pagitan nilang dalawa, at sa ngayon, tila dehado ang prinsipe. Naglatag si Taishob ng isang kasunduang kapwa pakikinabangan. Tutulungan niya si Jongyuk na pabagsakin ang kanyang madrasta at mabawi ang imperyo. Kapalit nito, gagamitin ni Jongyuk ang kanyang impluensya upang masiguro ang puwesto ni Taishob sa kongreso. Nilinaw ni Taishob, hindi lang siya basta naghahangad ng posisyon. Gusto niyang maabot ang sukdulang kapangyarihan sa buong bansa. Samantala, sa ahensya, halos mabaliw na si Sang Ah sa kaba dahil alam niyang pinuntirya na ni Madam Lee si Yun Song. Kahit wasak na ang kanyang karera, hindi pa rin nawawala ang kanyang konsensya. Mahigpit niyang inutusan ng direktor ng ahensya na huwag sa kahit anong pagkakataon na isasangkot ang lalaki sa ganitong karumal-dumal na sistema. Ngunit bihira ang tunay na katapatan sa industriyang ito. Tinalikuran siya ng direktor at palihim na dinala si Yun Song sa isang hotel upang magsilbing VIP companion para sa madam. Nang malaman ito ni Sang Ah, sinubukan pang ipaliwanag ng direktor na lubog na sa utang ang kumpanya at nagbanta si Yang Mi na tatanggalin ang lahat ng pondo. Ang pinakamasakit, maging si Yun Song ay pumayag na rin. Dala ng desperadong pag-asang makuha ang pangunahing papel sa isang primetime drama. Dahil sa matinding desperasyon, nagmadaling pumunta si Sang Ah sa hotel upang iligtas siya. Hindi niya alam, naroon na rin si Yang Mi. Personal na inaasikaso ang mayor, walang kamalay-malay na sila ay nahulog na sa bitag ni Taishob. Kumikilos ang grupo ni Taishob ng may eksaktong plano. Mabilis nilang nakuha ang fingerprint ng hotel manager at nakapagnakaw ng master keycard para sa penthouse sa 17th floor. Agad na naghanda si Taishob. Kinuha ang susi at isang earpiece para sa operasyon. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Namataan ng kanyang investigador na si Jiang Won si Sang Ah na papasok sa likurang pasukan ng hotel. Halatang nasa bingit ng pagkasira. Halos manginig si Taishob nang marinig na ang kanyang asawa ay papasok sa pugad ng kasalanan. Sa loob, nanginginig na naglakad si Sang Ah sa pasilyo ng 17th floor, isang lugar na bumuhay sa mga alaala na matagal na niyang pilit nililibing. Nang makita niya si Yun Song na nakatayo sa harap ng isang desisyong magbabago sa kanyang buhay, para siyang tumingin sa salamin ng sarili niyang nakaraan. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan habang pilit niyang sinisigawan ng binata gamit ang kanyang mga mata na umatras na. Ngunit huli na, nasilaw na ang lalaki sa liwanag ng kasikatan. Pinili niyang ipagbili ang kanyang kaluluwa kapalit ng tsansang magtagumpay, na iniwang tuluyang naparalisa si Sang Ah sa sarili niyang kawalan ng magawa. Pagkatapos, sa isang matinding pag-ikot ng kapalaran, nagtungo si Sang Ah sa elevator at doon niya nakaharap si Taishob. Agad niyang nakilala ang kanyang asawa, ngunit sa isang malamig at kalkuladong desisyon, pinili niyang baliwalain ito ng lubusan upang matapos ang kanyang misyon. Kahit desperadong tinatawagan siya ni Sang Ah, hindi man lang niya sinagot ang telepono. Nasa loob na siya, tahimik na pumapasok sa marangyang suite ng mayor, handang i-record ang bawat ebidensyang magpapabagsak dito. At gaya ng inaasahan, nahuli niya si Mayor Haihun sa akto, kasama ang sumisikat na si Yun Song sa loob ng silid. Walang pakundangan, pumasok si Taishob na may dala niyang malamig at mapanuyang ngiti. Nahuli sa akto, tuluyang nawala ng kontrol ang mayor, isang sandali umiiyak at nagmamakaawa, at sa susunod naman ay nagwawala at nagbibitaw ng mga insulto. Isa itong eksenang puno ng desperasyon na parang karapat-dapat sa parangal. Ngunit kinabukasan, bumalik siya sa telebisyon na may peking ngiti, ipinapangakong magiging tagapangalaga ng mga bata ng bansa. Nang mapagtanto ni Taishob na sangkot ang sarili niyang asawa sa gulong ito, naisip niyang hindi na niya maaaring basta ilabas sa media ang video, gaya ng orihinal niyang plano. Sa halip, pinili niyang harapin si Yang Mi, ang tunay na utak sa likod ng lahat. Nag-alok siya ng kasunduan, itatago niya habang buhay ang iskandalo, kapalit ng pagpapalaya sa kanyang asawa. Ngunit hindi madaling takutin si Yang Mi. Binalaan niya si Taishob na kayang-kaya niyang burahin ang kanyang karera bilang piskal sa isang iglap. Ngunit dahil alam ni Taishob ang kanyang mga lihim, hindi siya natinag. Bago siya umalis, binanggit ni Yang Mi ang isang nakakakilabot na pangalan, si Jae Sang, isang lalaking malapit nang makalaya sa kulungan. Ibinunyag pa niya na matagal na nitong pinadadalhan ng mga liham ng pag-ibig si Sang Ah. Pagkatapos ng gabing iyon, naging napakabigat ng atmosfera sa kanilang bahay. Halos pwedeng hiwain sa tindi. Ipinaliwanag ng pagod na si Sang Ah na kinailangan niyang magpuyat upang ayusin ang gulo. Sinubukan ni Taishob na magpanggap, sinasabing ang mayor lang ang target niya at wala siyang ideya na sangkot ang ahensya ng kanyang asawa. Halos magmakaawa si Sang Ah na tigilan na niya ang kanyang laban. Binabalaan siyang kung patuloy niyang gagalitin si Yang Mi, pareho silang mahihila pababa. Doon ibinato ni Taishob ang kanyang huling tanong. Direkta niyang tinanong kung may tinatago ba siya, partikular tungkol kay Jae Sang. Kahit mabilis ang tibok ng kanyang
puso, nanatiling matigas ang mukha ni Sang-a at nagsinungaling. Iginiit na hindi siya kinontak ng lalaki. Samantala, isang walang-awang online journalist ang naghahanda na ng isang pagbubunyag tungkol sa mag-asawa. Ayon sa artikulo, sa likod ng perpektong imahe ng kanilang pagsasama ay isang mundong puno ng pagdududa. Hindi nagtitiwala ang asawa sa kanyang kabiyak, at ang babae naman ay nagtatago ng napakaraming mapanganib na lihim. Mas lalo pang dumilim ang kwento. Sinasabing nagsimula ang lahat sa isang malamig na pagpatay, at ang tanging taong nakakita sa tunay na mukha sa likod ng imahe ni Sang-a ay matagal nang patay at nakalibing. Kinagabihan, nagtago si Sang-a sa banyo upang lihim na sunugin ang liham na ipinadala ni Jae-sang. Kasabay nito, nasa opisina naman si Tae-shob. Hinahalungkat ang mga lumang kaso ni Jae-sang. Kinabukasan, nakita ni Tae-shob ang abo sa banyo. Hinanap niya sa basurahan ang mga hindi tuluyang nasunog na piraso ng liham, mga bahagi na tumutukoy sa isang planong ilantad ang katotohanan gamit ang mga nakatagong audio recording. Samantala, sa set ng pelikula, abala si Sang-a sa kanyang bagong proyekto nang maaksidente siya at masugatan ang kanyang tuhod. Isang baguhang aktres na si Jong-won ang agad na ipinatawag bilang kapalit para sa mga test shot. Walang inaasahan ang kahit sino. Ngunit nagulat ang lahat sa husay niya. Maging ang veteranong crew ay napabulong na tila nalalamangan pa niya ang pangunahing bida sa tindi ng kanyang pag-arte. Ngunit narito ang tunay na revelasyon. Ang stand-in na ito ay isang espiya na lihim na itinanim ni Tae-shob upang bantayan ang kanyang asawa. Sa sandaling bumaba ang depensa ni Sang-a, nagpanggap si Jong-won na napagkamalan ng telepono at ginamit ang pagkakataon upang mabilis na mapasok ang device ni Sang-a. Samantala, kinilabutan ng assistant ni Sang-a. Napansin niyang ang misteryosong stand-in ay may kaparehong aura at presensya ng isang sikat na aktres na matagal nang namatay. Sa huli, palihim na nakalayo si Sang-a at nagtungo sa isang liblib na lugar upang tumawag kay Jae-sang sa loob ng kulungan. Ibinunyag ni Jae-sang na may iba nang nakipag-ugnayan sa kanya, isang taong nag-aalok ng kasunduan upang ilantad ang madilim na katotohanang matagal ng pilit itinatago ni Sang-a. Nagkasundo silang magkita sa isang takdang oras at lugar upang tuluyan ng harapin ang lahat. Kasabay nito, pinadalhan ni Yang Mi si Tae-shob ng isang artikulo na tumama sa kanyang pinakamahinang punto. Ibinunyag nito kung bakit takot na takot sila ng kanyang asawa sa isa't isa. Lumalabas na nagsimula nga ang kanilang relasyon sa isang pagpatay, at ang lihim na yon ang kayang sumira sa kanilang dalawa. Nagbigay si Yang Mi ng malinaw na ultimatum, hanggat sumusunod si Tae-shob at ginagampanan ang papel bilang kanyang tau-tauhan, mananatiling nakabaon ng lihim. Ngunit sa oras na subukan niyang lumaban muli, ilalabas niya ang katotohanan at lulubog sa kapahamakan ng kanilang mundo. Walang awa. Kung akala ni Yang Mi ay mapapatahimik niya si Tae-shob, nagkamali siya. Ilang sandali pa lamang ang lumipas. Nagsimulang maglabasan sa lahat ng news station sa bansa ang mga pasabog na ulat tungkol sa iskandalo ni Mayor Hae-hun. Hindi lang chismis ang inilabas ni Tae-shob. Naglatag siya ng matitibay na ebidensya ng ilegal na gawain nito na nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong lungsod at nagpayanig sa mundo ng politika. Nanood si Yang Mi ng balita at halos magkulay-ube ang mukha sa galit. Ngunit bago pa niya tuluyang maproseso ang nangyari, sumugod na mismo ang mayor sa kanyang opisina. Nauwi sa sigawan ng dalawa. Nagpalitan ng masasakit na salita hanggang sa tuluyan silang mawalan ng kontrol at magkasuntukan. Samantala, nagsimulang mangalap ng impormasyon ang media, nagtatanong ng pinakamahalagang tanong, bakit ilalantad ni Tae-shob ang isang iskandalo na direktang sangkot ang ahensya ng sarili niyang asawa? Dinumog ng mga reporter ang film set. Kinorner si Sang-a upang makakuha ng pahayag. Buti na lang, mahusay na gumanap si Jong-won, ang espiya na nagpapanggap na stunt double, at tinulungan si Sang-a na makatakas mula sa kaguluhan. Pagkalaya niya, agad hinanap ni Sang-a si Tae-shob. Nagngangalit siya sa galit. Sinisigawan ito dahil sa napakalaking hakbang na ginawa nang hindi man lang siya sinabihan, lalo na't nadadamay na ang kanyang pangalan sa bawat balita. Doon na ibinunyag ni Tae-shob ang lahat. Sinabi niyang alam niya ang lihim nitong pakikipag-ugnayan kay Jae-sang. Alam din niyang ginagamit ng makapangyarihang si Yang Mi ang lumang kaso ng pagpatay kay Kwang Jae upang gipitin sila. Tiningnan niya si Sang-a at sinabi ang malamig na katotohanan, ilabas man niya ang video o hindi, gagamitin pa rin siya ni Yang Mi laban sa kanya. Para kay Tae-shob, ang tanging paraan para mabuhay ay ang magdeklara ng buong digmaan. Ngunit hindi ito matanggap ni Sang-a. Desperado siyang maibalik ang kanyang dating kasikatan at ayaw niyang maging kaaway ang isang taong kasing kapangyarihan ni Yang Mi. Nagbigay siya ng matinding ultimatum. Kung hindi titigil si Tae-shob, tapos na ang kanilang pagsasama at magiging magkalaban na sila. Sa kabila nito, hindi natinag si Tae-shob. Agad siyang nag-organisa ng isang eksklusibong press conference para kay Yoon-sung. Sa harap ng matitinding ilaw ng kamera, nagbigay ng emosyonal na pahayag ang binata. Sinunod niya ang bawat detalye ng plano ni Tae-shob. Ginampanan ang papel ng isang biktimang napilitang magsilbi sa mga VIP laban sa kanyang kagustuhan. Habang umiiyak, pinuri niya si Sang-a. Tinawag itong isang mapagmalasakit na ate na ginawa ang lahat upang protektahan siya mula sa karumihan ng industriya. Nang makuha na ang simpatya ng publiko, sumabak si Tae-shob sa entablado. Matapang niyang inihayag na inilantad niya ang mayor upang putulin ang ugnayan ng katiwalian sa pagitan ng politika
politika at showbiz. Ngunit hindi siya doon tumigil. Ibinunyag niya ang detalyadong listahan ng mga lihim na transaksyon ng mayor, kabilang ang paggamit nito ng mga peking pangalan upang mag-ipon ng ari-arian at pagbili ng mga mamahaling kondo para sa mga batang aktor na pinapaboran nito. Sa huli, tinarget niya ang pinakamataas, ang punong piskal. Inakusahan niya ang sariling boss na tinatakpan ng krimen ng mayor dahil sa kanilang relasyon bilang magkamag-anak. Upang makuha ang simpatiya ng publiko, ipinakita niya ang sarili bilang isang ordinaryong tao. Inaamin na natatakot siyang madamay ang kanyang asawa. Sinabi niyang anak lamang siya ng isang simpleng tindero ng isda, ngunit handa siyang isakripisyo ang lahat para sa dangal ng batas. Sa isang iglap, naging pambansang idolo si Taishob, isang simbolo ng hustisya at tahimik na bayani para sa kabataan. Samantala, ang petisyon para patalsikin sa pwesto ang mayor ay agad nakalikom ng 10,000 lagda sa napakaikling panahon. Nasukol at halos mawalan na ng bait na pagtanto ni Yang Mi na hindi niya kayang galawin si Taishob habang ito ang paborito ng bayan, kaya ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Sang-ah. Ipinangako niyang gagawin niya itong laruan. Dudurugin ng paunti-unti. Gusto niyang ipakita kay Taishob, sa harap mismo ng kanyang mga mata, kung paano sinisira ang taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Taishob ng impormasyon na si Jae-sang ay maagang palalayain mula sa kulungan sa darating na Lunes. Mas kahina-hinala pa, isang tabloid journalist na nagngangalang Jiho ang paulit-ulit na bumibisita rito. Kinagabihan, nakipagkita si Jiho kay Yang Mi at iniulat na pumayag na si Jae-sang na makipagtulungan sa kanilang plano. Pinilit pa siyang pirmahin sa isang mahigpit na kasunduan ng pananahimik. Malinaw na may mas madilim pang plano si Yang Mi, na lampas sa inaakala ng lahat. Samantala, patuloy si Jongwon sa pag-espiya kay Sang-ah. Inuulat ang bawat galaw nito kay Taishob. Doon nakita si Sang-ah na palihim na sumakay sa isang misteryosong sasakyan para sa isang mahalagang pagpupulong. Sa wakas, nabunyag kung sino ang naghihintay sa kanya, si Semyong, ang chairman ng buong konglomerado at mismong asawa ni Yang Mi. Ang mga larawang nakunan ni Jongwon ay nakasakit kay Taishob na parang isang missile, diretsong nagtuturo sa pinakasentro ng kaguluhan. Habang pinoproseso pa niya ang mga larawang iyon, nakatanggap si Taishob ng hindi inaasahang imbitasyon, isang upuan sa isang eksklusibong hapunan na inorganisa ng prinsipe ng konglomerado. Sa mesa ng mga lalaking humahawak sa ekonomiya ng bansa, tinrato siya bilang isang napakahalagang panauhin. Malinaw kung bakit, lahat sila ay lihim na magkakampi, sabay-sabay na nagpaplano upang pabagsakin ang imperyo ni Yang Mi. Ngunit habang tumitindi ang gabi, may isang mataas na opisyal na dumating at masiglang binati si Taishob. Biglang nanlamig ang buong silid nang sumunod na pumasok si Yang Mi. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kasiyahan, natahimik ang lahat at nanigas ang mga ngiti. Habang nagaganap ang tensyong ito, si Sang-ah naman ay nakikipaglaro ng isang mapanganib na laro sa chairman. Walang emosyon niyang sinindihan ng isang sigarilyo, tila isang taong wala nang pakialam sa anumang mangyari. Samantala, mahusay na ginagalaw ni Taishob ang larong panlipunan. Mukhang nag-e-enjoy habang unti-unting inihihiwalay si Yang Mi sa sentro ng kapangyarihan. Nang maramdaman niyang isinasantabi siya, sumiklab ang galit ni Yang Mi. Ipinatawag niya si Taishob sa labas para sa isang pribadong usapan. Sa gitna ng usok ng sigarilyo, nagsimula siyang magbanta. Ngunit hindi natinag si Taishob, nanatili siyang kalmado. Tahimik na nanunumpang ibabagsak ang babaeng ito sa pinakamalalim na hukay. Nang hindi siya matinag sa mga salita, naging pisikal si Yang Mi. Pinisil nang mariin ang kanyang hita habang binubulong ang pangalan ni Sang-ah. Sa sandaling marinig ang pangalan ng kanyang asawa, bahagyang kinabahan si Taishob. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Nagbanta si Yang Mi na huhukayin ang isang madilim na kaso mula sa nakaraan ni Sang-ah upang sirain ito. Ngunit hindi niya alam, si Sang-ah mismo ay sinusubukang ayusin ito sa sarili niyang paraan, sa pamamagitan ng pakikiusap sa chairman. Kahit anong gawin niya, nananatiling matigas at hindi matinag ang matanda. At dito pumapasok ang isang twist, ang buong usapan nila ay lihim na nire-record at direktang ipinapadala kay Taishob. Kinagabihan, tinitigan ni Taishob ang kanyang natutulog na asawa, na pagtantong pareho silang hinahabol ng isang multo mula sa nakaraan, isang karumaldumal na kaso ng pagpatay noong 2018 na kinasasangkutan ni Jae-sang. Noong 2018, nayanig ang buong bansa sa pagpaslang kay Kwang Jae, isang alamat sa industriya ng pelikula. Ayon sa teorya ni Jiho, ang journalist na kakampi ni Yang Mi, si Sang-ah mismo ang umano'y nag-utos kay Jae-sang upang isagawa ang pagpatay. Ano nga ba ang koneksyon niya sa biktima? Si Kwang Jae ang taong nakadiskubre kay Sang-ah at nag-angat sa kanya bilang isang superstar. Ngunit matapos lumaki ang kanyang imperyo, brutal siyang pinatay at si Jae-sang ang nahuli bilang pangunahing suspek. Noong panahong iyon, nabigla ang publiko dahil kilala si Jae-sang bilang isang mahiyain at walang lakas ng loob, ang huling taong iisipin mong magiging isang malamig na mamamatay tao. Ngunit halos kasabay ng paglabas ng balita, agad din itong ibinaon at pinatahimik. Dahil naghinala ng isang malawakang pagtatakip, personal na binisita ni Jiho si Jae-sang sa kulungan upang alamin ang katotohanan. Sa likod ng rehas, tuluyan nang bumigay ang preso at inaming isa lamang siyang sunod-sunuran na ginamit ng iba. Nangako siyang ilalantad ang tunay na nangyari sa sandaling makalaya siya. Ngunit hindi ganoon katuso si Jiho, gaya ng iniisip niya. Nakasunod na sa kanya si Jongwon at ang kanyang grupo, sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Samantala, sa kanyang opisina, halatang pinipiganan ng matinding presyon si Yang Mi. Nakikita siyang halos mabaliw sa pagsasanay ng sayaw at pagsigaw ng buong lakas. Paraan niya upang hindi tuluyang bumigay sa stress. Pagbalik ni Jiho at ibinalitang nakalaya na si Jae-sang, hindi man lang natuwa si Yang Mi. Ininsulto pa niya ito. Sinabi
Sinabing ang mga investigative video nito ay kayang patulugin kahit sanggol sa sobrang boring. Para lalo siyang sipagin, binigyan niya ito ng maliit na regalo, isang suhol upang manatili itong gutom sa tagumpay. Kahit hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan, umaasa siya na ang daldal ni Jiho ang gagawa ng maruming trabaho para sa kanya. Hindi nila alam, nasa labas lang si Jongwon at nakikinig sa lahat. Agad niyang inutusan ang kanyang grupo na i-hack ang computer system sa sasakyan ni Jiho upang makakuha ng oras. Ginamit niya ang kanyang husay sa pag-arte. Kunwaring nadapa habang may dalang bote ng tubig, dahilan upang mabasa si Jiho mula ulo hanggang paa. Sa sandaling makuha niya ang signal na tapos na ang hack, ibinagsak niya ang kanyang pagpapanggap, ibinunyag ang tunay niyang pagkatao, at binigyan si Jiho ng isang malamig at mapanuksong ngiti. Naggitngit sa galit ang lalaki, ngunit wala itong magawa. Matapos ang misyon, nag-report siya kay Taishob at ipinagpatuloy ang pagsubaybay sa target. Samantala, malalim sa pag-iisip si Taishob tungkol sa kanyang asawa nang makatanggap siya ng formal na patawag. Handa nang gumanti ang mga tiwaling elitista. Plano nilang suspendihin siya upang mapatigil ang epekto ng kanyang mga pagbubunyag. Ngunit hindi si Taishob ang taong maghihintay na hatulan. Sinipa niya ang pinto at diretsong pumasok sa pagdinig. Buong tapang na tinitigan ng mga opisyal. Sa isang matinding hakbang, ibinagsak niya ang kanyang resignation letter sa mesa ng kanyang boss. Isang sampal sa buong sistema. Sinubukan siyang habulin ng kanyang boss, ngunit huli na, wala na siya. Sa labas, nagkakagulo ang media. Bago pa siya mapaligiran ng mga reporter, ibinato ni Taishob ang kanyang ID badge. Sa harap ng napakaraming kamera, naglabas siya ng isang pasabog, "Narito ako upang magsimula muli. Opisyal akong tatakbo para sa isang puwesto sa National Assembly." Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang lahat sa pagkabigla. Sa kabilang banda ng lungsod, mas malala ang pinagdaraanan ni Sang-ah. Hinahabol siya ng mga reporter saan man siya magpunta, at unti-unting nawawala ang kanyang mga endorsement. Napipilitan siyang magbayad ng napakalalaking penalty sa mga kontrata, at ang tanging pag-asa niya ay isang papel sa pelikula. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jae-sang. Ang paraan ng pakikipag-usap niya, punong-puno ng lambing, ay isang panig niya na kahit ang kanyang asawa ay hindi pa nakikita. Ngunit hindi ito simpleng usapan lamang. Dumating si Jae-sang upang maningil. Ipinaalala niya ang madilim nilang kasunduan noon, siya ang aako sa krimen at makukulong. At kapag nakalaya, hihiwalayan ni Sang-ah si Taishob at sasama sa kanya. Lahat ng kanilang usapan ay lihim na pinapakinggan ni Taishob at Jongwon. Habang nagiging mas mapilit at emosyonal si Jae-sang, napagtanto ni Taishob na kailangan niyang patibayin agad ang kanyang imahe sa publiko. Lumabas siya sa isang malaking news network para sa live interview. Ginampanan ng papel ng isang mapagkumbabang lingkod bayan, nagpapasalamat sa suporta ng mga tao. Kinagabihan, sinundan ni Jongwon si Jiho sa isang lokal na restaurant. Tahimik siyang pumasok at tumupo sa likod nito. Naroon din si Jae-sang, halatang naguguluhan. Nag-aalala siyang baka masira si Sang-ah, ang babaeng itinuturing pa rin niyang unang pag-ibig kapag inilabas ang katotohanan. Ngunit bihasa si Jiho sa manipulasyon. Pinaglaruan niya ang insecurities ni Jae-sang hanggang sa tuluyang magduda ito kay Sang-ah, at nagtagumpay siya. Ibinigay ni Jae-sang ang isang lumang lihim na recording. Agad itong kinopya ni Jiho sa kanyang laptop. Iniisip na jackpot na siya. Tahimik na nakinig si Jongwon habang tumutugtog ang recording. Boses ni Sang-ah yon, gumagawa ng mga mapanganib na pangako noong nakaraan. At sa sandaling ipinagdiriwang ni Jiho ang kanyang tagumpay, biglang sumulpot si Taishob, parang isang multo. Sa bugso ng matinding galit, inagaw ni Taishob ang recording at winasak ang laptop ni Jiho, bago ibaling ang kanyang poot kay Jae-sang. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha ni Jongwon ang sirang laptop at agad na naglaho. Hinila ni Taishob si Jae-sang papunta sa banyo. Kumukulo ang kanyang dugo, ipinako niya ito sa pader at nagbitiw ng nakakatindig balahibong babala. "Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, sisiguraduhin kong muli kang mapagbintangan sa pagpatay. Dati akong piskal, alam ko kung paano kabulukin sa kulungan habang buhay." Tahimik siyang umalis, iniwan si Jae-sang na wasak. Samantala, nakabalik na si Jongwon sa kanilang safe house. Binuksan niya ang wasak na laptop at matagumpay na nakuha ang hard drive, ang sandatang magbibigay kay Taishob ng ganap na kontrol. Ang laman ng hard drive ay lahat, mga ebidensya, testimonya, at isang mukhang agad nakilala ni Jongwon, isang aktres na nagngangalang Jisoo. Siya pala ang pinakamahalagang susi sa kasong ito. Bumalik ang alaala sa nakaraan, sa isang pelikula kung saan kinukunan si Jisoo ng isang matinding eksenang sexual. Sa sobrang bigat ng kanyang pinagdadaanan, napilitan siyang humingi ng pahinga bago tuluyang masuka sa banyo. Ilang sandali pa, dumating ang mapang-abusong direktor na si Kwang Jae. Wala siyang pakialam kung natatakot si Jisoo o may kausap ito sa telepono. Sinipa niya ang pinto na parang baliw. Hinarap siya ni Jisoo. Tinatanong kung bakit may eksenang hindi niya pinagkasunduan at ipinaliwanag na umiinom siya ng gamot para hindi tuluyang masira ang kanyang pag-iisip. Ngunit walang kahit katiting na awa ang direktor. Para sa kanya, simple lang, binayaran kita, kaya gagawin mo. Naging malamig at mapanila ang kanyang mga mata habang hinila si Jisoo pabalik sa set. Pinipilit itong umarte. Doon pumasok si Sang-ah. Tahimik siyang dumating sa
sa set at lihim na ipinakuha ang buong eksena ng pang-aabuso. Siya lang ang may lakas ng loob na kumontra sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Umabot pa sa puntong inalok niyang bayaran ang napakalaking penalty ni Jisoo para makaalis ito sa kontrata. Pag-uwi, isinara ni Sang-a ang sarili sa mundo. Hindi siya sumasagot sa kahit anong tawag. Inalok niya si Jisoo ng matutuluyan. Ngunit kahit nagpapasalamat ito, nananatili itong paralisado sa takot sa impluwensya ng direktor. Upang aliwin siya, hinawakan ni Sang-a ang kanyang kamay at nagbahagi sila ng isang sandaling puno ng sakit at kahinaan. Sa kabila ng trauma, nanaig pa rin ang pagnanais ni Jisoo na sumikat, kaya nagpasya siyang bumalik sa proyekto. Nagyakapan ang dalawang babae, umiiyak. Ngunit hindi lang ito simpleng pagkakaibigan. Lumabas na sila ay nagmamahalan. Ayon sa salaysay ni Jae-sang, noong panahong iyon, si Kwang Jae ay parang Diyos. Walang sinumang nangangahas kumontra sa kanya. Ngunit unti-unting nawalan ng kontrol si Sang-a sa kanyang sarili. Matapos mamatay si Jisoo, tuluyan ding bumagsak ang kanyang karera. Lahat ay nagugat sa isang nakakatakot na gabi. Pumunta si Jisoo sa mansyon ng direktor. Akalay para sa isang espesyal na shooting. Ngunit pagpasok niya, agad nagbago ang pakiramdam. Walang kamera, walang crew, tanging isang silid na may kakaibang pink na kama. Hinila siya ng direktor papasok, kung saan naghihintay ang dalawang makapangyarihang tao, ang punong piskal at ang chairman ng WR Group. Kahit anong pilit niyang tumakas, wala siyang kawala. Sa loob lamang ng ilang minuto, inalisan siya ng dignidad at itinuring na parang isang mamahaling produkto, laruan ng mayayaman at makapangyarihan. Samantala, papalapit na si Sang-a sa lugar. Gumalaw siya sa loob ng mansyon na parang anino, sinisiyasat ang paligid. Nang marating niya ang silid, inilabas niya ang susi at tahimik na pumasok. Mahigpit niyang hawak ang kutsilyo. Sa loob, nakita niyang natutulog si Kwang Jae. Sa sandaling iyon, ang aktres ay naging mamamatay tao. Sumugod siya at paulit-ulit na sinaksak ang lalaki. Ngunit sa unang mga sandali ay pumalag ito. Nagising si Kwang Jae at lumaban, itinulak siya sa sahig. Ngunit nakabangon si Sang-a at tuluyang naibaon ang kutsilyo sa katawan ng direktor, agad itong namatay. At pagkatapos, may kumatok sa pinto. Lumundag ang kwento 9 na taon pabalik. Panahong iyon na wala pa sa rurok si Taishob. Isang bagitong nagsisimula pa lamang makapasok sa mundo ng kapangyarihan. Noon, isa lang siyang tagapagmaneho ng punong piskal. Matapos ihatid ang kanyang boss sa isang liblib at marangyang villa, napansin ni Taishob ang isa pang mamahaling sasakyan na nakaparada sa dilim. Nakita niyang bumaba ang isang lalaki, kasama si Jisoo. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga bodyguard, dinala sila pababa sa isang malalim na basement. Sa likod ng mabigat na pintong iyon, naghihintay na si Kwang Jae, may nakakasuklam ng ngiti sa labi. Nanginginig sa takot si Jisoo, kapit pa rin sa pag-asang isa lamang itong espesyal na shooting. Ngunit nang makita niya ang madilim na silid at mapagtantong iniaalay siya bilang regalo sa punong piskal at sa chairman ng WR Group, huli na ang lahat. Sinubukan niyang tumakas, ngunit wala nang kawala. Sa mismong sandaling iyon, sa labas ng villa, tumunog ang telepono ni Taishob. Ang kanyang boss iyon, may simpleng utos, magdala ng isang pakete ng sigarilyo sa loob. Pagbukas niya ng pinto, isang bangungot ang bumungad sa kanya. Pilit na hinihila si Jisoo pabalik sa silid. Dahil sa likas na pakiramdam na gawin ang tama, sinubukan ni Taishob na makialam at iligtas siya. Ngunit nag-iisa lamang siya laban sa pader ng katiwalian. Inagaw si Jisoo mula sa kanya at muling dinala sa impyernong iyon. Ilang sandali pa, napilitan siyang bumalik sa parehong silid upang ihatid ang sigarilyo sa kanyang boss. Ngayon, nakita na niya ang buong karumaldumal na katotohanan. Hindi man lang itinago ni Kwang Jae ang ginagawa. Tiningnan pa niya si Taishob at nagbitiw ng malamig at mapanghamong salita, isang paalala kung gaano siya kaliit sa mundong iyon. Walang magawa at nasusuka sa nakita, tahimik na umalis si Taishob. Ngunit bago tuluyang tumalikod, napatingin pa siya sa loob. Alam niyang nasaksihan niya ang pagkawasak ng isang kaluluwa. Mas masahol pa ang sumunod. Lumabas ang balitang patay na si Jisoo, nilamon ng galit at kawalan ng pag-asa. Tumama iyon kay Sang-a na parang kidlat. Iniwang hungkag ang kanyang pagkatao. Ang bituin na dati nabubuhay para sa entablado ay nalunod ngayon sa sakit na hindi niya kayang dalhin. Nang subukan niyang lumabas, agad siyang dinumog ng paparazzi. Hindi niya kinaya ang kumikislap na ilaw at bigat ng kanyang nararamdaman. Bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay sa gitna ng kaguluhan. Nang magising siya sa loob ng kanyang tahimik na silid, tila sumisigaw ang katahimikan. Wala siyang magawa kundi umiyak habang binabasa ang mga lumang mensahe nila ni Jisoo, mga mensaheng puno ng pag-asa noon. Ang kanilang pag-ibig, isang lihim ngunit maganda, ay naging sugat na ngayon sa puso ni Sang-a, isang sugat na hindi na kailanman tuluyang maghihilom. Habang unti-unti siyang nilalamon ng matinding depresyon, may kumatok sa pinto. Si Jae-sang iyon. Lumabas na mas tuso pa si Kwang Jae kaysa sa inaakala niya. Inutusan nito si Jae-sang na maging personal bodyguard ni Sang-a. Sa katotohanan, isa itong paraan ng pagbabantay upang masigurong hindi siya magsasalita tungkol sa katotohanan. Kahit tutol si Sang-a, pinilit siya ni Jae-sang na pumunta sa burol ni Jisoo. Pagpasok niya sa funeral hall, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Taishob. Sa maikling sandaling iyon, may tahimik na pag-unawa, isang bigat ng konsensya na pareho nilang dala. At pagkatapos, dumating ang mismong kontrabida. May kapal na mukha si Kwang Jae na magpanggap na nagdadalamhati, nagpapakita ng huwad na lungkot sa harap ng lahat. Ngunit nang maupo siya sa parehong mesa ni Sang-a, hindi na napigilan ng aktres ang sarili. Sumigaw siya ng buong galit, "Ikaw ang pumatay sa kanya." Ang sakit sa kanyang boses ay nagdulot ng bahagyang takot kay Kwang Jae. Nawalan ng kontrol si Sang-a, sinira ang mga bagay sa paligid upang ilabas ang kanyang galit. Buti na lang at naroon si Taishob, pinigilan
Tinigilan niya ito bago pa siya tuluyang mapahamak. Bago umalis, buong lakas na sinampal ni Sang-ah si Kwang Jae, isang dagundong na parang kulog. Habang pinagmamasdan siyang lumalayo, nanginginig ang kanyang mga hakbang. Alam ni Taishob na hindi niya ito maaaring pabayaan. Kinagabihan, hindi siya natulog. Hinanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong nasa basement na iyon, at doon niya natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang basta magkasosyo ang direktor at ang chairman ng WR Group, magkapatid sila sa sumpaan. Samantala, sa kanyang bahay, tuluyan nang nawawasak si Sang-ah. Ang matinding dalamhati ay literal na nagpapasakit sa kanya, at unti-unti siyang nalugmok sa landas ng sariling pagkawasak. Tumangging kumain at ikinulong ang sarili sa isang madilim na silid. Pero hindi pa tapos si Kwang Jae sa paglalaro sa kanyang biktima. Nagpakabit siya ng mga nakatagong kamera sa buong bahay nito upang bantayan ang bawat galaw niya. Nang matuklasan ni Sang-ah ang karumaldumal na paglabag sa kanyang pribasya, nagwala siya, sinira ang buong bahay at winasak ang mga kamera sa bugso ng galit. Agad niyang tinangkang tumawag ng pulis. Nanginginig ang mga kamay habang nagdadayal. Ngunit imbes na dispatcher, boses ni Kwang Jae ang sumagot. Tumatawang tila nagtagumpay. Na-intercept niya ang linya. Pagkatapos, ibinagsak niya ang huling nakakapangwasak na revelasyon. Lihim niya pala itong dinodroga gamit ang marijuana. Unti-unting nilalason ang isip nito para manatili sa kanyang kontrol. Ang high na iyon ang nagsilbing tali at siya ang may hawak. Nang makita ni Sang-ah si Jae-sang na nakabantay pa rin sa labas na parang tahimik na jailer, tuluyan na siyang sumuko sa bigat ng lahat. Kinagabihan, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Kumuha lamang siya ng matalim na kutsilyo at dumiretso sa pribadong suite ni Kwang Jae. Sa matinding udyok ng paghihiganti, paulit-ulit niya itong sinaksak. Pinanood habang unti-unting nauubusan ng dugo ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngunit habang nakatayo siya sa ibabaw ng bangkay, puno ng dugo at sindak, biglang may malakas na katok sa pinto at sa sandaling akala mo'y nasaksihan mo na ang sukdulang karahasan, umatras ang kamera. At doon natin napagtanto na ang pagpatay na yon ay eksena lamang sa pelikulang kinukunan ni Sang-ah. Lahat iyon ay nasa isip lang niya. Pero huwag kang kampante, dahil ang tunay na katotohanang ibinunyag ni Jae-sang ay mas madilim pa. Lumabas na noong gabing iyon taon na ang nakalipas. Hindi si Sang-ah ang sumaksak kay Director Kwang Jae. Ang tunay na pumatay ay si Jae-sang. Lubos siyang nabighani sa kagandahan ni Sang-ah, bulag sa manipulasyon nito. Ginawa niya ang krimen dahil para bang kinulam siya ni Sang-ah. Pinaniniwala na kailangang mamatay ang direktor. Bago tuluyang malagutan ng hininga si Kwang Jae, nagawa pa niyang kapitan ang binti ng pumatay sa huling desperadong sandali. Ilang sandali pa, sinipa ang pinto, hudyat ng pagbagsak ng isang kriminal na imperyo. Ilang araw ang lumipas, dumating si Taishob upang pamunuan ang investigasyon. Lahat ng ebidensya ay direktang tumuturo kay Jae-sang. Agad siyang dinala sa interrogation room. Ngunit kahit anong psikolohikal na taktika o matinding pressure ang gamitin ni Taishob, nanatiling malamig si Jae-sang at tumangging magsalita. Nang si Sang-ah naman ang imbestigahan, nawalan na ng pasensya si Taishob. Hiniling niyang malaman kung bakit siya nasangkot ng ganoon kalalim sa isang halimaw na tulad ni Kwang Jae. Samantala, halos mabaliw na si Jae-sang sa selda. Sumisigaw na si Sang-ah ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sa sariling interogasyon, ni hindi na itinanggi ni Sang-ah ang mga paratang. Bawat tingin niya, bawat misteryosong salitang binibitawan ay tila tahimik na pag-amin. Ngunit wala pa ring magawa si Taishob. Walang matibay na ebidensya para mahatulan siya. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil mas pipiliin pa ni Jae-sang na mamatay kaysa aminin na tumanggap siya ng suhol o anumang pabor mula kay Sang-ah. Para kay Taishob, na tinatrato ang katotohanan na parang relihiyon, isa itong matinding sampal. Nagngingit-ngit siya sa galit. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa sandaling ginamit ni Sang-ah ang kanyang alas. Nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay. Nagpapanggap na magpapakamatay gamit ang bote ng mga pills. Nagkataong dumating si Jae-sang at iniligtas ang kanyang diyosa. Nakita niya itong humahagulgol, wasak ang puso, at iyon ang tuluyang sumira sa kanya. Pinakinggan niya ang pagdaing ni Sang-ah kung paanong nais na lang nitong mamatay upang makasama si Jesus sa kabilang buhay. Doon, sinamantala ni Jae-sang ang pagkakataon, o sa halip, nahulog siya sa bitag. Tumingin si Sang-ah sa kanya at ibinulong ang madilim niyang hangarin. Kung mawala lang sana sa mundo ang direktor, magiging perpekto ang lahat. At sa kanya ibinato ang pinakamatinding pain, kapag ginawa mo yon, magiging aking kahabang buhay. Ang hindi alam ni Jae-sang, bawat salitang iyon ay naire-record ng isang nakatagong voice recorder. Ngunit dahil sa bulag na pag-ibig, itinago niya ang recording para protektahan si Sang-ah. Ngayon lang nagkakagulo ang lahat dahil napagtanto ni Jae-sang na ang babaeng pinag-alayan niya ng buhay ay hindi siya hinintay, nagpakasalito kay Taishob. Bumabalik sa kasalukuyan, narinig ni Taishob ang nakakasangkot na recording na kumalat sa isang live stream at tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Agad siyang umuwi, nagmaneho na parang baliw at sinipa ang pinto ng banyo hanggang matanggal ito sa bisagra. Kakalabas lang ni Sang-ah mula sa shower, nababalot pa ng singaw ang kanyang katawan. Sa gitna ng malabong ambon sa loob ng banyo, sumabog si Taishob sa galit. Sumisigaw siya, garalgal ang boses sa tindi ng pagtataksil na nararamdaman. Napakinggan ko, narinig ko lahat sa recording na yon. Paano mo nagawa yon? Ganon ka ba kalupit? Si Sang-ah, na tila isang sugatang hayop na napasok sa sulok, tuluyan ng napuno, sumigaw siya ng ubod lakas. Kung hindi ko ginawa yon, hindi kailanman mapapanatag si Jesus. Pero narito ang matinding twist. Professional si Taishob. Mula pa noon, matalas na siya. Inamin niyang matagal na niyang pinaghihinalaan ang lahat. Palihim niyang iniimbestigahan ang mga sindikatong nasa ilalim at ang malalim na korupsyon na bumabalot sa kasong ito. Sa
Sa loob ng maraming taon, habang mas lalo siyang sumisid sa dilim, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, si Kim, isang malamig at walang awang cleaner at bayarang mamamatay tao para sa WR Group. Isang gabi, gamit ang impormasyong nakalap niya, tinunto ni Taishob si Kim hanggang sa bahay nito. Nagpanggap siyang profesional na magnanakaw, pinasok ang bahay at hinalughog ang bawat sulok, naghahanap ng matibay na ebidensya, at natagpuan niya ito, isang lihim na kahon na puno ng salapi at isang pribadong ledger. Ang librong iyon ay parang mapa ng lahat ng maruruming transaksyon ng conglomerate. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang bawat pahina at maingat na kumuha ng fingerprint gamit ang kanyang forensic kit. Ngunit nang lumabas ang resulta, isa itong matinding sampal sa hustisya. Ang makapangyarihang WR Group ang may kontrol sa lahat mula simula pa lang. Kinabukasan, ipinatawag si Taishob sa opisina ng Chief Prosecutor para sa isang reality check. Tuwang-tuwa ang chief nang makita siyang kumikilos na parang sunod-sunurang tauhan, walang emosyon, parang wala siyang nakita noong nakaraang gabi. Kampante ang chief na napasunod na niya ang kanyang rising star. Kaya bilang gantimpala, binigyan niya si Taishob ng isang malaking news tip. Pero sa loob-loob ni Taishob, naglalaban ang kanyang konsensya dahil siya lang ang may alam ng tunay na nangyari noong gabing iyon. Hindi si Jae-sang ang tuluyang pumatay kay Director Kwang Jae, gaya ng iniisip ng lahat. Matapos siyang saksakin ni Jae-sang at tumalon palabas ng bintana para makatakas, buhay pa ang direktor. Ang totoong tumapos sa kanya, si Kim. Dumating ito para burahin ang lahat ng ebidensya at tuluyang tapusin ang problema. Ngunit dahil sa matinding ambisyon ni Taishob na umangat, nakipagkasundo siya sa demonyo. Pinili niya ang pinakamalupit na landas. Pineke niya ang forensic files at minanipula ang ebidensya upang idiin si Jae-sang at kontrolin ang direksyon ng media. Balik tanaw sa gabing nagpropose si Taishob kay Sang-ah. Bago pa man sila naging opisyal na magkasintahan, inalok na niya ito ng isang kasunduan na hindi nito matanggihan. Nakita niya kay Sang-ah ang parehong survival instinct, ang determinasyon ng isang taong gagawin ng lahat para makaahon sa hirap. Sa halip na singsing o bulaklak, ang regalo ni Taishob ay isang file ng ebidensya ng pagpatay. Alam niyang isa lang siyang piyesa sa laro ng mga makapangyarihan, isang asong tagahabol para sa mayayaman. Pero napagtanto niyang kung kasama niya ang isang ambisyosang babaeng tulad ni Sang-ah, maaari siyang maging hari. Nangako siyang poprotektahan siya, anuman ang mangyari. Ngunit ang tunay niyang alok ay bangungot, maging kasabwat kita. Para maisakatuparan iyon, ibinao ni Taishob ang katotohanan. Ginawa niyang sakripisyo si Jae-sang. Itinulak ito sa sulok. Dahil sa takot na saktan ng mga makapangyarihan ng kanyang ina, napilitan si Jae-sang na umamin sa korte sa isang krimeng hindi naman niya tuluyang ginawa. Ngunit para kina Taishob at Sang-ah, hindi naging payapa ang buhay. Kalaunan, napagtanto ni Sang-ah na winasak ng malamig na ambisyon ni Taishob ang lahat ng taong nadadaanan nila. Hindi niya akalaing kayang ipahamak si Jae-sang ng ganoon kalupit. Habang tinititigan niya ang lalaking pinakasalan niya, isang estrangherong may pusong yelo, napuno siya ng takot at matinding galit sa sarili. Matapos ang isang matinding pagtatalo kung saan binato nila ang isa't isa ng pinakamasasakit na salita, hindi na kinaya ni Sang-ah. Hinablot niya ang kanyang bathrobe at tumakas sa apartment sa kalagitnaan ng gabi. Wasak na wasak ang kanyang isipan. Hindi niya alam na kahit sa sandaling iyon, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Dahil sa matinding takot at desperasyong tapusin na ang sakit, sumakay si Sang-ah sa kanyang sasakyan at nagmaneho na parang wala sa sarili. Sumisingit sa trapiko na parabang naghahanap ng takas sa buhay na ito. Bigla siyang promeno. Halos isang pulgada na lang at masasangkot na siya sa nakamamatay na aksidente. Bumaba siya ng sasakyan, nakayapak at nanginginig sa malamig na kalsada. Saan man siya tumingin, tila hinahabol siya ng katotohanan. Ang mga neon sign at billboard ay parang nagbabago sa kanyang paningin. Sumisigaw ng iisang salita, mamamatay tao. Sa sandaling handa na siyang sumuko at hayaan ang dilim na lamunin siya, biglang may kamay na umabot mula sa likod at humawak sa kanya. Habang ang mundo niya ay gumuho, si Yang Min naman ay parang nasa rurok ng saya. Makikita siyang sumasayaw sa kanyang opisina, may hawak na isang baso ng alak. Nakatutok ang mga mata sa balita tungkol sa eskandalong kinasasangkutan ni Taishob at Sang-ah. Para sa kanya, hindi lang iyon simpleng balita, isa itong napakagandang musika, at ninanamnam niya ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Samantala, si Jong-won ay tahimik na nakaupo sa dilim. Pinakikinggan ang mga lihim na recording ng matinding pagtatalo ng mag-asawa. Ang lalim ng desperasyon sa boses ni Sang-ah ay napakatindi, sapat para mapahinto kahit ang karaniwang walang emosyong si Jong-won. Natapos lamang ang pakikinig ng tuluyang lumabas si Sang-ah ng bahay, tila isang hungkag na multo ng dati niyang sarili. Hirap na hirap siyang makapasok sa sasakyan, wasak ang isipan habang umaalis. Habang nagmamaneho, halos mabangga niya ang isang traffic enforcer dahil sa kawalan ng ulirat. Napagtanto niyang delikado siya sa lahat ng nasa kalsada, kaya napilitan siyang huminto at halos matumba habang lumalabas ng sasakyan. Ngunit patuloy na lumulubog ang kanyang isipan. Tumingala siya at nakita ang napakalaking billboard ng sarili niya sa isang daang palapag na gusali, ang Diyosa ng bayan na nakatingin pababa sa isang sirang babae sa gilid ng kalsada. Nagsimulang makilala siya ng mga tao sa paligid, nagbubulungan, nakatitig. Ngunit wala na siyang pakialam sa kanyang imahe. Sukdulan na ang kanyang pagbagsak. Bigla, may
May isang mainit na coat na ibinalot sa kanyang balikat na nagbalik sa kanya sa realidad. Paglingon niya, si Jongwon ang kanyang nakita. Matagal na pala siyang sinusundan nito. Habang magkaharap sila, ang sirang anyo ni Sang-ah ay nagpagising ng isang masakit na alaala kay Jongwon, isang pagbabalik sa kanyang sariling pagkabata. Sa flashback, makikita na ang buhay ni batang Jongwon ay isang bangungot. Ang kanyang ama ay isang marahas na alkoholiko na palaging binubugbog ang kanyang ina. Palagi niyang hinaharangan ang mga suntok, tinatanggap ang sakit para lamang protektahan ang kanyang ina. Ngunit isang gabi, hindi na kinaya ng kanyang ina ang patuloy na pang-aabuso. Wala nang lakas para magtiis pa. Kinitil nito ang sariling buhay. Ang pagkawala ng nag-iisang taong minahal niya ay may winasak sa loob ni Jongwon. Kahit patuloy pa siyang sinasaktan ng kanyang ama, hindi na siya umiyak. Naging bato ang kanyang puso. Dahil sa malamig at uhaw sa dugong galit, tinuntun ng batang si Jongwon ang kanyang ama sa isang sugalan. Walang pag-aalinlangan, nilapitan niya ito at sinaksak sa tagiliran. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Tinangka siyang pigilan ng mga tao, ngunit sa kanyang tila pagkabaliw, patuloy siyang nanaksak hanggang sa mamatay ang kanyang ama. Kalaunan, nahuli siya at ipinadala sa isang juvenile detention center. Doon unang nagtagpo ang landas nila ni Taishob. Noon, nagsisimula pa lang si Taishob at nakaramdam siya ng kakaibang awa para sa batang nawawalan ng kabataan dahil sa pagkakakulong. Ngunit ayaw ni Jongwon ng awa. Sa malamlam at walang pag-asang mga mata, sinabi niya na kahit mabigyan pa siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, papatayin pa rin niya ang lalaking iyon. Hindi siya binago ng kulungan, lalo lamang siyang nilaso nito. Unti-unting naubos ang natitira niyang pagkatao at nahulog siya sa mundo ng krimen. Mula sa maliliit na panlalamang, umangat siya bilang isang high-end na magnanakaw. Target ang mga sobrang mayayaman, kumikilos ng eksakto at walang sablay, at ibinebenta ang ninakaw sa underground para lamang mabayaran ang kanyang mga utang. Isang walang katapusang siklo ng kaligtasan. Pagkalipas ng maraming taon, muli siyang natagpuan ni Taishob, pagod, gusgusin, at halos wasak na ng buhay. Bago pa siya makapagsalita, aksidenteng may nahulog na bagay si Jongwon sa harap niya. Sa takot at kahihiyan, agad siyang tumalikod at tumakbo ng buong bilis. Akala niya ay nakatakas na siya, ngunit parang anino si Taishob, patuloy siyang sinundan hanggang sa maabutan. Nang gabing iyon, hindi siya dinala ni Taishob sa istasyon ng pulis. Sa halip, dinala niya ang halos wala ng lakas na si Jongwon sa sarili niyang bahay. Pagpasok nila, halos mapasigaw ang kapatid niya sa gulat, natulala sa nakakaawang anyo ng estrangherang duguan at wasak na inuwi ng kanyang kapatid. Nang makita ang gusgusin at kaawa-awang kalagayan ni Jongwon, kahit ang kapatid ni Taishob ay hindi napigilang makaramdam ng awa. Sa kabila ng mga pagtatangkang aliwin siya o kausapin, nanatiling tikom ang bibig ni Jongwon. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig na tila hindi maalis. Nang mapansin ito, binuhusan siya ni Taishob ng isang baso ng alak upang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Nagbuka siya ng damdamin. Inaamin na ang tanging dahilan kung bakit ipinaglaban niya ang mababang sentensya ni Jongwon noon ay dahil gusto niyang humingi ng tawad para sa kasalanan ng ama nito. Umaasa rin siyang magkakaroon nito ng maayos na buhay matapos makalaya. Ngunit nang makita niya itong muli, bumalik sa putikan, labis siyang nadismaya. Para kay Jongwon, katawa-tawa ang sinasabi niya. Sa kanyang pananaw, wala nang lugar ang lipunan para sa isang mamamatay tao. Sinabi niya na ang simpleng mabuhay sa maruming mundong ito ay isa ng himala. Naramdaman ni Taishob ang kanyang katigasan, kaya maingat niyang iniba ang usapan tungkol sa mga pangarap nito. Nang matuklasan niyang lihim nitong nais maging isang artista, inalok niya ito, tutulungan niya itong maabot ang pangarap. Dito nagsimulang mapasok si Jongwon sa mundo ni Sang-ah. Matapos masaksihan ang matitinding pagtatalo ng mag-asawa, hindi na maalis sa isip ni Jongwon si Sang-ah. Unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang damdamin para dito, malalim at mahirap ipaliwanag. Sa tuwing tila malapit ng tuluyang bumagsak si Sang-ah, pakiramdam ni Jongwon na siya ang dapat maging pader na sasalo dito. Habang nagkakatitigan sila, bumuo sa isip ni Jongwon ang mga alaala ng kanyang pinakamadilim na sandali. Noong siya'y nabubuhay sa sarili niyang impyerno, ang mukha ni Sang-ah sa TV at mga billboard ay parang anghel na nakatanaw mula sa itaas. Ngunit ngayon, baligtad na ang lahat. Ang anghel ang siya ngayong wasak, nakaupo sa tabi niya, tila wala ng buhay. Tinanong ni Sang-ah kung bakit eksakto sa sandaling iyon ay naroon si Jongwon. Ngunit bago pa ito makasagot, sunod-sunod na tawag at mensahe mula kay Taishob ang nagbunyag ng lahat. Nang mapagtantong minamanmanan siya, naging malamig na parang yelo ang mga mata ni Sang-ah. Upang patunayan ang kanyang katapatan at mabawi ang tiwala ni Sang-ah, gumawa ng matapang na hakbang si Jongwon. Kinuha niya ang kanyang telepono at inihagis ito palayo. Pinutol ang koneksyon niya kay Taishob sa mismong harap nito. Samantala, sa opisina, paikot-ikot si Taishob na parang nakakulong na tigre. Hindi makontak ang kanyang espiya. Maya-maya, may ipinadalang video ang isa niyang tauhan. Isang kuha ng isang bystander kung saan makikitang magkasamang umaalis sina Sang-ah at Jongwon. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, napilitan ang dalawa na huminto sa isang luma at maruming hotel upang maghintay hanggang humupa ang bagyo. Sa loob,
Tahimik na binuhusan ni Jongwon ng inumin si Sang-ah. Nagulat si Sang-ah sa kung gaano ito ka-natural at komportable kumilos. Marahil dahil sa kapaligiran, bahagyang bumaba ang kanyang depensa at nagbitiw siya ng isang nakakagulat na revelasyon. Matagal na niyang alam na si Jongwon ang sumusunod at nakikinig sa kanya. Saglit na natigilan si Jongwon, ngunit pinili niyang magsabi ng totoo. Inamin niyang gusto niyang maging masaya si Sang-ah. Ikinuwento niya na noong gabing namatay ang kanyang ina, ang mukha ni Sang-ah sa TV ang tanging nakapagpagaan ng kanyang matinding sakit. Nagulat si Sang-ah, ngunit agad siyang nagtanong ng matalim, bakit ka ipapabantay ng asawa ko kung isa kang mamamatay tao? Matapos ang mahabang katahimikan, marahang bumulong si Jongwon, dahil naaawa ako sa'yo. Kasabay ng pagbitaw ng mga salitang iyon, napagtanto nilang natunto na sila ni Taishob. Hindi ito pumasok, tumayo lamang sa labas, isang tahimik na babala na alam niya kung nasaan sila. Ilang sandali pa, naglaho siya sa dilim, bahagyang gumaan ang pakiramdam, kaya nagpa siya si Jongwon na matulog. Ngunit habang unti-unting nilalamon ng antok si Sang-ah, hindi napigilan ni Jongwon ang sarili. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Nagising si Sang-ah sa marahang haplos, ngunit sa kanyang malabo at kalahating tulog na kalagayan, nagkaroon siya ng guni-guni. Inakala niyang si Jisoo ang babaeng nasa harapan niya, ang minamahal na matagal na niyang nawala. Sa gitna ng lungkot at pananabik, mahina siyang humingi ng tawad at lumapit. Binigla si Jongwon sa isang desperadong halik. Kinabukasan, bangungot ang naghihintay kay Taishob. Parang hindi pa sapat ang pagkawala ng kanyang asawa. Isang malaking news outlet ang naglabas ng isang pasabog na artikulo. Opisyal na siyang iniimbestigahan dahil sa umano'y pagtatakip sa kaso ng pagpatay kay Kwang Jae. Umalab ang tensyon sa mundo ng batas. At dahil wala na siyang takas, napilitan si Taishob na humarap sa matataas na opisyal upang sagutin ang kanyang mga kasalanan. Ang pagtatangka ni Taishob na linisin ang kanyang pangalan sa harap ng mga nakatataas ay agad pumalpak. Hindi naniwala ang kanyang mga kinatawan sa kanyang mga palusot. Sinabi nilang kailangan muna siyang maglaho sa mata ng publiko hanggang humupa ang iskandalo. Pero para sa isang taong nahuhumaling sa nalalapit na eleksyon, ang pagtatago ay parang hatol na kamatayan. Tahasan itong tinanggihan ni Taishob. Hindi siya uurong sa puntong ito. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang takas, tinawagan niya ang kanyang kalyado, si Director Jongyuk, para humingi ng tulong. Ngunit para kay Jongyuk, isa na ngayong pabigat si Taishob. Ibinato niya ang telepono sa isang gwardiya at ipinablock ang tawag gamit ang birthday party ng chairman bilang dahilan upang umiwas. Pero hindi madaling baliwalain si Taishob. Tinunton niya si Jongyuk at inilabas ang kanyang alas. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, ilalantad ko lahat ng sikreto mo at isasama kitang bumagsak. Samantala, kinaumagahan, lumabas si Jongwon upang bumili ng pagkain para kay Sang-ah. Ngunit pagbalik niya, napansin niyang may kahina-hinalang kilos si Sang-ah. Nakikipag-usap sa isang misteryosong tao bago biglang umalis. Tumunog ang telepono ni Jongwon, isang anonymous tip. May nagsabing may kopya sila ng nakakasangkot na recording at ginagamit ito bilang pain para akitin si Sang-ah sa isang lihim na tagpuan. Sa kabilang banda, abalang-abala ang grupo ni Yang Mi. Ang kanyang assistant at ang mamamahayag na si Jiho ay naghahanda ng ilabas kinabukasan ang recording ni Sang-ah kunwari para sa hustisya. Halos naglalaway si Yang Mi sa ideya ng kaguluhang may dudulot nito. Ngunit mas malaki ang problema niya sa bahay. Ang kanyang matandang asawa, ang chairman, ay humihina na at ang mga papeles nito ay magulo at nakakaubos ng pasensya. Para manatili sa magandang loob nito, naghanda si Yang Mi at ang kanyang anak ng isang marangyang birthday party. Napilitang kumanta ang kanyang anak para purihin ang ama na nagdulot ng sobrang awkward at nakakailang na sitwasyon. Lahat ay nagkunwaring nag-enjoy, maliban kay Jang Yeol, ang isa pang tagapagmana. Kita niya ang pagpapanggap ni Yang Mi. Pagkatapos ng party, kinutya niya ito. Ngunit gumanti si Yang Mi at sinabihang asikasuhin na lang nito ang problema kay Taishob. Doon nagbago ang tono. Diretsahang tinanong ni Jang Yeol, ikaw ba ang nagpakalat ng kaso ng pagpatay kay Kwang Jae para guluhin si Taishob? Binalaan niya ito. Sumabog pabalik ang kanyang plano. Kapag bumagsak si Taishob dahil sa pagtatakip, aabot ang investigasyon sa kanilang pamilya. At kapag nangyari iyon, guguho ang buong conglomerate. Namutla si Yang Mi. Doon niya napagtantong nakagawa siya ng nakamamatay na pagkakamali. At sa sandaling iyon, dumating si Taishob. Wala siyang dalang regalo, kundi isang folder ng mga ebidensyang kayang makasira. Direktang iniabot niya ito sa chairman. Sinubukan ng matanda na magpanggap na kalmado, na para bang isa lamang langaw si Taishob. Ngunit yumuko si Taishob at ibinulong ang pinakamatinding banta. Kapag lumabas ito sa publiko, tapos ka na. At ang bunso mong anak, habang buhay siyang makikilala bilang anak ng isang mamamatay tao. Hindi kinaya ng chairman ang bigat ng banta. Ang dating makapangyarihang tao ay bumagsak, nahimatay sa mismong harap niya. Sa sukdulang kahihiyan, nawalan pa siya ng kontrol sa kanyang katawan. Si Yang Mi ang napilitang maglinis ng kalat. Kinikiskis ang sahig habang nasusuka sa amoy at sa matinding pagkasuklam. Ngunit nang magising ang chairman, imbes na magpasalamat, hinablot siya nito sa buhok at nagbigay ng nakakatakot na utos. Itigil mo ang lahat. Ngayon na, walang magawa si Yang Mi kundi sumunod, talunan at napahiya. Sinimulan niyang sirain ng lahat ng ebidensya at kansilahin ang planong ilabas ang recording. Ngunit hindi basta-basta sumusuko si Yang Mi. Isa siyang ahas na laging may reserbang plano. Inutusan niya ang kanyang grupo na manahimik muna, ngunit sabay utos na ihanda agad ang plan B. Nang iparating ng kanyang assistant ang balitang ito kay Jae-sang, na pansamantalang ipinatigil ang paglabas ng recording, tuluyan itong nagwala. Sumigaw siya sa telepono bago tuluyang i-block ang numero sa galit. Pag-uwi niya, isang eksenang hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Ang babaeng minamahal at kinamumuhian niya, si Sang-ah,
Pa ay nasa bahay ng kanyang lola. Tinutulungan pa nito ang matanda na mag-ayos ng mga lumang bakal. At pagkatapos, ginawa ni Sang-a ang hindi inaasahan. Lumuhod siya at luhaan na humingi ng tawad kay Jae-sang para sa lahat ng nagawa nila noon. Isang sandali ng matinding tensyon. Samantala, upang maibsan ang atensyon ng publiko habang nagpaplano ng susunod na hakbang, napilitan si Yang Mi na burahin ang lahat ng negatibong balita at chismis tungkol sa mag-asawa. Ngunit habang nagpapanggap si Yang Mi na maayos sa harap ng publiko, lihim naman niyang binigyan ng go signal ang kanyang alagang mamamahayag na si Jiho para simulan ang plan B, pero hindi na ito natuloy. Mula sa dilim, biglang sumulpot si Jongwon at inambush si Jiho. Saka kinaladkad papunta sa isang liblib na lugar. Hinalughog niya ang telepono nito para hanapin ang ebidensya, pero wala siyang nakita. Nang mapagtantong hindi uubra ang pagiging mahinahon sa isang hamak na tauhan, nagbago ang aura ni Jongwon. Kumuha siya ng lata ng gasolina at ibinuhos ito kay Jiho. Sa sandaling makita nitong sindihan niya ang lighter, nawala ang tapang nito. Bigla itong kumanta na parang ibon. Inaamin ang lahat ng detalye ng plano. Samantala, nagawa ni Sang-ah na papuntahin si Jae-sang sa isang tahimik na cafe. Planado niya ito, gamit ang kanyang imahe bilang sweetheart ng bayan para makuha ang awa nito. Nagpakitang gilas siya sa pag-arte, umiyak ng luha ng pagsisisi na unti-unting nagpahina sa puso ni Jae-sang. Ngunit nagkamali siya. Hiniling niyang burahin ang recording. Sa isang iglap, luminaw ang isip ni Jae-sang. Na-realize niyang kasinungalingan lang ang lahat. Hindi pala mahalaga kay Sang-a ang nasirang buhay niya. Sarili lang nito ang iniisip. Para lang to sa recording. Diba? Mariin niyang sabi. Nang maramdaman ni Sang-a na nabunyag na siya, nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang maskara ng biktima at lumitaw ang malamig at nakakatakot na mandaragit. Tumigil siya sa pagmamakaawa at nagsimulang mangasar. Sa tindi ng galit, tuluyang naputol ang kontrol ni Jae-sang. Sinugod niya ito at sinakal sa gitna mismo ng cafe. Isang marahas at pampublikong eksena. Agad namang inilabas ng mga tao ang kanilang mga telepono para i-record. Buti na lang at dumating ang security team ni Sang-a sa tamang oras at napigilan siya. Ngunit may kutsilyo si Jae-sang. Nagawang makawala sa pamamagitan ng pananaga at tuluyang naglaho bago pa dumating ang pulisya. Sa opisina, napanood ni Taishob ang viral na video ng pagsakal sa kanyang asawa. Ramdam niya ang tunay na sakit at takot, ngunit wala siyang magawa. Biglang nakipagkita si Jongwon. May lead na siya sa posibleng pinagtataguan ni Jae-sang. Ngunit bago pa matapos ang usapan, malamig siyang pinaalalahanan ni Taishob, trabaho mong bantayan siya, hindi ang lumapit sa asawa ko. Napuno na si Jongwon sa kanyang pagkukunwari. Binitawan niya ang totoo. Isa kang mamamatay tao na sinisisi ang iba. Hindi mo siya pinoprotektahan. Ginagamit mo lang siya. Tinamaan si Taishob. Nawalan siya ng kontrol at sinampal si Jongwon para ipaalala ang lugar nito. Naghiwalay sila na punong-puno ng galit. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kakaibang araw ni Taishob. Tumawag si Direktor Jong-yuk. Pasasalamat sa pinakabaluktot na paraan. Ibinunyag nitong ang kanyang ama, ang chairman, ay tuluyan ng nakaratay at paralisado. Dahil sa insidenteng dulot ni Taishob, binago ang testamento at napunta sa kanya ang lahat. Tuluyan nang natanggal si Yang Mi sa imperyo. Habang kausap si Taishob, halatang nawawala na sa katinuan ng direktor. Ibinubuhos ang mamahaling alak sa sahig habang baliw na nagsasalita. Nakatayo siya sa harap ng kanyang paralisadong ama. Ang lalaking minsang namuno sa kanyang mundo nang walang awa. Bumalik sa kanya ang alaala ng marahas na pagkabata. At doon niya napagtantong, wala na siyang pakialam sa reputasyon ng kumpanya. Tuluyan na siyang nabaliw. Sa kabilang linya, halos mabaliw na rin si Taishob sa mga naririnig. Sumigaw siya ng huling banta. Kailangan niya ang pwesto sa kongreso para tuluyang matabunan ang O-case. Ngunit binabaan lang siya ng direktor. Sa sobrang galit, binasag ni Taishob ang kanyang telepono. Kinabukasan, sumabog ang bomba. Lumabas ang mga headline. Ibinunyag na pineke ni Taishob ang ebidensya sa O-case noon. Sa isang iglap, tuluyang bumagsak ang mundo nila ni Sang-a. Nasusunog ang kanilang karera at buhay. Kinagabihan, umuwi si Taishob na pagod at wasak. At doon niya nakita ang isang teaser video mula kay Jae-sang. Maikli ngunit nakakakilabot ang mensahe. Alas 8:30 ngayong gabi, magla-live ako para ilantad ang lahat. At sa sandaling iyon, tumawag si Sang-a. Nasa isang madilim na sulok siya ng bahay. Tila wala sa sarili. Kahit anong pakiusap o pangako ni Taishob na aayusin ang lahat, wala na siyang pakialam. Sigurado na siya, para matapos ang bangungot, may isa sa kanila ang kailangang magsakripisyo. Ang live stream ni Jae-sang, sa ganap na alas 8:30 ng gabi, ang pinakahihintay na kaganapan sa buong bansa. Maging ang mamamahayag na si Jiho ay nagpapanik na. Tinatawagan si Jae-sang at hinihinga ng sagot kung bakit ito kumikilos ng mag-isa. Ngunit hindi siya pinansin ni Jae-sang. Sa halip, binasag niya ang telepono at sumigaw sa matinding sakit bago pa suray-suray na lumapit sa kamera para sa kanyang huling palabas. Kasabay nito, desperadong tinutunton ni Jongwon at ng kanyang grupo ang signal ni Jae-sang. Nakakuha siya ng tip at agad na sumugod sa isang misteryosong lugar, sinipa ang pinto para makapasok. Ngunit pagdating niya sa banyo, hindi si Jae-sang ang kanyang nadatnan. Isang bote ng pil sa sahig at isang katawan na naliligo sa matingkad na pulang dugo. Si Sang-a, hiniwa niya ang kanyang mga pulso. Agad sumugod si Jongwon para pigilan ang pagdurugo. At bago tuluyang mawalan ng malay si Sang-a, iniabot nito ang isang suicide note sa kanyang kamay. Matapos niyang makita ang babaeng mahal niya na isinugod sa ambulansya, naging malamig na parang yelo ang mukha ni Jongwon. Tahimik siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Sa wakas, nakuha ng kanyang team ang eksaktong lokasyon ni Jae-sang. Samantala, sa opisina, paikot-ikot si Yang Mi na parang nakakulong na hayop. Papalapit na ang alas 8:30 at hindi pa rin napapatahimik ng kanyang mga tauhan si
si Jae-sang. Nakatanggap si Tae-shob ng notification, lokasyon ng ospital ni Sang-ah. Walang pag-aalinlangan, pinaharurot niya ang sasakyan, humahabol sa oras habang sumisingit sa trapiko. 4 na minuto na lang. Milyon-milyong tao ang nakatutok sa kanilang mga screen, naghihintay sa katotohanan. Nagsimula ang live stream, ngunit puro kadiliman ang frame. Unti-unting luminaw ang imahe, at napahinga ang lahat sa gulat. Hindi nagsasalita si Jae-sang. Patay na siya. Pinatay, live sa harap ng kamera. Bago pa siya makapagsalita kahit isang salita, dumating si Tae-shob sa ospital kasabay ng pagkalat ng balita. Tinulak niya ang mga reporter para makapasok. Sa hallway, nakita niyang isinusugod si Sang-ah sa emergency surgery. Bahagyang namulat si Sang-ah, isang huling sulyap sa kanyang asawa bago tuluyang magsara ang mga pinto. Ilang sandali pa, mag-isa si Tae-shob sa banyo ng ospital. Habang naririnig ang balita ng pagkamatay ni Jae-sang mula sa TV, may nangyaring nakakatakot. Hindi siya umiyak, hindi siya mukhang gumaan ang pakiramdam. Sa halip, ngumiti siya, isang mabagal, malamig at nakakatindig balahibong ngiti. Isang mapanuyang ngiti para sa piyesang tuluyan ng natanggal sa laro. Habang naroon siya, narinig niya ang isang batang reporter na minamaliit si Sang-ah. Tinatawag itong peke at manloloko. Hindi alam ng lalaki na nasa likod niya ang mismong star prosecutor. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tahimik siyang umalis at bumalik sa waiting room. Nang lumabas ang doktor at ibalitang stable na ang kalagayan ni Sang-ah, sakalang bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Tae-shob. Ngunit malayo pa rin siya sa katahimikan. Nagpasya siyang manatili sa ospital at magbantay buong gabi. Habang nakaupo, pagod at lutang, may isang stretcher na dumaan sa harap niya. Tila slow motion sa kanyang paningin na nagbalik sa kanya sa masakit na alaala ng nakaraan. Naalala niya ang araw na isinugod sa ER ang kanyang sariling ama, nakabitin ng buhay. Habang nalulunod siya sa alaala, dumating ang kanyang kapatid upang kamustahin siya. Mahal na mahal nito ang kanyang kuya at nasasaktan sa magulong buhay na tinatahak nito. Bilang isang babaeng naniniwala sa pamahiin, hindi niya mapigilang umiyak habang ibinabahagi ang nakakatakot na hula tungkol sa kapalaran ni Tae-shob. Nang makita ang gusot nitong buhok at hungkag na mga mata, lalo siyang nasaktan, ngunit wala siyang magawa. Inabot niya rito ang pagkain at inumin, saka tahimik na umuwi. Samantala, sumasakit na ang ulo ni Yang Mi sa kakaisip ng susunod niyang galaw. Alam niyang kung hindi agad gagaling ang chairman, hindi mapupunta sa kanya ang mga inaasam niyang shares ng kumpanya. Tahimik ang mga doktor tungkol sa kalagayan ng matanda, at tuluyan nang nawala ng pasensya si Yang Mi. Sa isang mapagmataas na hakbang, iniutos niyang ilipat ang chairman sa kanyang pribadong tirahan, kung saan mas madali niya itong mamanipula at mababago ang testamento. Bago siya umalis ng ospital, hindi niya pinalampas ang pagkakataong manginsulto. Pinuri pa niya ng may panunuya ang husay ng pag-arte ni Sang-ah sa tangkang pagpapakamatay nito, at lumalabas, tama siya. Sa loob ng kanyang kwarto, si Sang-ah ay nakaupo na sa kama, nakatutok ang mga mata sa balita. Alam ni Sang-ah na kung hindi dahil sa dramatikong palabas ng kanyang peking kamatayan, matagal na sana siyang nilamon ng publiko. Kahit mahina ang katawan niya at halos matumba habang naglalakad, pinipilit niyang manatiling malinaw ang isip. Doon pumasok si Tae-shob. Nakamaskara ang mukha sa malamig na galit. Isang sandali, nagtatanong siya ng may pag-aalala kung bakit hindi pa siya kumakain. At sa susunod, bigla niyang ibinagsak ang buong mesa sa tindi ng galit. Sumigaw siya, halo ang galit at matinding takot sa boses. Bakit hindi mo muna ako kinausap tungkol sa delikadong planong to? Alam mo ba kung gaano ako natakot? Ngunit hindi rin umatras si Sang-ah. Sumigaw siya pabalik. Sinasabing iyon lang ang tanging paraan para makaligtas siya sa pag-atake ng media. Matapos ang matinding palitan ng masasakit na salita, bigla silang natahimik. Doon nila napagtanto, dalawa lang silang kapwa wasak na kaluluwa, nakakulong sa iisang hawgla, lumalaban sa iisang digmaan. Unti-unting napalitan ng desperasyon ng galit, at sa huli, bumagsak sila sa yakap ng isa't isa. Parang walang nangyaring away. Kinabukasan, paglabas ni Tae-shob ng kwarto, nakita niya si Yang Mi na nagmamadali. Inililipat ang paralisadong chairman palabas ng ospital. Agad siyang bumalik kay Sang-ah para magplano. Kung gusto pa niyang buhayin ang pangarap niyang tumakbo sa kongreso, iisa na lang ang natitirang galaw, isang desperadong hakbang. Habang nagkakagulo ang mundo, si Yang Mi naman ay komportabling nagpapahinga sa bahay, naka-face mask, ini-enjoy ang marangyang buhay. Kausap niya sa telepono ang isang manghuhula, abalang-abala sa mga prediksyon sa eleksyon. At nang sabihin ng espiritu na pabor sa kanya ang lahat, halos hindi na siya mapakali sa tuwa. Pakiramdam niya'y panalo na siya. Inutusan niya si Jiho na hukayin ang lahat ng baho ng kanyang mga kalaban para sa huling, mapanirang atake. Ngunit bago pa ito makakilos, isang pasabog na balita ang nagpahinto sa lahat. Lumabas sa publiko sina Tae-shob at Sang-ah, magkahawak kamay, papasok sa isang napakalaking press conference. Napapaligiran sila ng daan-daang mamamahayag, at halos mabulag sa walang tigil na flash ng kamera ang buong silid. Sa entablado, nagpakitang gila si Sang-ah, isang perpektong pagganap bilang sugatang asawa. Matatag siyang tumayo, malinaw at matibay ang boses, habang nanunumpa na nirerespeto niya ang yumaong direktor at handa siyang patunayan ang kanyang inosensya. Habang pinapanood ito ni Yang Mi sa TV, kumukulo ang dugo niya sa galit. Sumunod si Tae-shob. Gumanap siya bilang perpektong estadista. Mahinahong inilayo ang kanyang asawa, puno ng kumpiyansa at kontrol. Tumingin siya sa publiko at nangakong wala siyang itinago kailanman, at ang lahat ng iskandalo ay isang desperadong paninira lamang ng kanyang mga kalaban. Nanginginig ang kamay ni Yang Mi habang tinitingnan ang kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala. Nagbabago ang ihip ng opinyon ng publiko, pabor sa kanila. At bago pa siya tuluyang magwala, pumasok si Jong-hyuk sa kanyang opisina. May kasamang malaking aso na tila handang umatake. Nagbitiw siya ng ilang malamig at
mapanuyang salita, pinagmamasdan si Yang Mi na unti-unting nilalamon ng pagkatalo. Bago siya umalis, iniiwan itong halos hindi makahinga sa galit. Samantala, sa press conference, umabot sa sukdulan ng tensyon. Bawat salita ni Taishob ay tila patama sa WR Group, lalo na kay Yang Mi. Ngunit hindi basta sumusuko si Yang Mi. Sa likod ng lahat, lumabas ang katotohanan. Palihim na napanood ni Taishob at Sang-a ang CCTV footage mula sa silid kung saan namatay si Jae-sang. At may nakita silang nagpabago sa lahat. May isang babae sa loob ng silid. Ang bigat ng lihim na ito, kasama ang pressure ng buong bansa, ay naging sobra na para kay Sang-a. Sa harap ng lahat, bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay sa entablado. Habang nagkakagulo ang lahat sa ospital, bumalik ang eksena sa mismong sandali ng pagkamatay ni Jae-sang. Na-record ng CCTV ang bawat detalye. Bumukas ang pinto ng silid at may babaeng lumabas. Malamig ang mukha na parang yelo, si Jongwon. Bago siya tuluyang maglaho sa dilim, huminto siya. Lumingon siya, diretso sa lente ng kamera. Ang kanyang mga mata, tahimik, ngunit nakakatakot na hamon sa mismong kapalaran. Alam na alam niya kung ano ang ginawa niya. Mula sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay nabahiran na ng malalim na pula at tuluyan na niyang natawid ang puntong wala nang balikan. Dahil sa pakikialam ni Jongwon sa issue ni Jae-sang, muling nahulog ang loob ng media kina Taishob at Sang-a. Lahat ng naunang paratang ay nabura, napalitan ng bugso ng simpatiya ng buong bansa para sa dalawa. Patuloy na sumisikat si Taishob at napakataas ng kanyang mga numero sa mga survey na kahit ang kanyang mga mapagdudang political handlers ay napipilitang makisama at ngumiti sa harap ng kamera. Nasa lahat ng dako si Taishob, dominante sa social media at sakay sa napakalakas na alon ng suporta ng publiko. Samantala, isang mapagpasalamat na si Sang-a ang bumisita kay Sungbyom. Alam niyang ang pag-survive niya sa bangungot na PR na ito ay posible lamang dahil sa tulong nito. Masaya si Sungbyom na ligtas siya, ngunit binigyan siya ng malamig na realidad. Kahit inosente siya, takot pa rin sa kanya ang industriya. Binalaan siya na napakaliit na ng tsansa niyang makakuha pa ng malaking papel sa pag-arte sa hinaharap. Gayunpaman, may munting pag-asa. Binanggit ni Sungbyom ang isang direktor na handa pa ring makatrabaho siya, isang taong walang pakialam sa mga chismis. Sa katunayan, nakapag-schedule pa ito ng meeting sa kanya sa mismong araw na yon. Ngunit habang naghahanda si Sang-a, tumawag ang kanyang producer dala ang nakakadurog na balita. Umatras na ang mga investor. Tumanggi silang pondohan ang anumang proyekto na may pangalan niya. Kanselado ang pelikula at siya ang dahilan. Para itong itinulak siya mula sa bangin sa mismong sandaling malapit na niyang marating ang tuktok. Nayanig sina Sang-a at ang kanyang assistant. Parehong nahihilo sa tindi ng pagkabigla. Mabilis na siniyasat ng assistant ang dahilan at natukoy ang salarin, si Yang Mi ng WR Group. Opisyal na siyang na-blacklist ng Iron Lady. Tuluyang pinutol ang huli niyang pag-asa sa pagbabalik. Habang gumuho ang mundo ng kanyang asawa, tila tuloy-tuloy naman ang pag-angat ng karera ni Taishob sa politika. Sinasalubong siya na parang rockstar saan man siya magkampanya. Nahuhumaling ang media sa kanya at kumakalat na parang apoy ang kanyang imahe bilang bayani ng katarungan. Ngunit sa isang pampublikong rally, nakita ni Taishob sa di kalayuan ang kanyang pinakamalaking karibal. Nang makita niya ang napakalaking dami ng taong nakapalibot sa kabilang kandidato, bigla siyang tinamaan ng matalim na pakiramdam ng pagiging kulang. Tumama sa kanya ang masakit na katotohanan. Natatalo siya sa laban sa lupa dahil wala siyang backer. Wala siyang malaking sponsor mula sa isang konglomerado na susuporta sa kanyang kampanya. Dahil sa kakulangan sa pondo at sa walang tigil na panggigipit ni Yang Mi, unti-unti nang nawawala ang kanyang maagang kalamangan. Pinipiga sila ni Yang Mi mula sa magkabilang panig. Malinaw na hindi ito titigil hanggat hindi sila tuluyang nadudurog at nawawalan ng matatakbuhan. Nang mapagtantong wala na silang kawala, gumawa si Sang-a ng isang napakasakit na alok. Hihinto na siya sa pag-arte habang buhay upang maging buong panahong asawa ng isang politiko at suportahan ang kampanya nito. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Taishob para makarating dito at ayaw niyang mawala ang lahat sa kanya dahil lamang sa sarili niya. Ngunit maya-maya, nakaisip siya ng mas mabuting plano. Kailangan nilang humanap ng sponsor na hindi kayang sindakin ni Yang Mi. Kinagabihan, hinukay ni Taishob ang mga lumang tala at natuklasan ang isang napakahalagang lihim. Lumalabas na may makapangyarihang dating asawa si Yang Mi na nagpapatakbo ng sarili nitong napakalaking imperyong pangkomersyo. Isang lalaking may sapat na kapangyarihan upang tapatan ang WR Group. Nakapag-ayos si Taishob ng meeting sa kanya sa isang marangyang yate. Gamit ang kanyang husay sa pananalita, naglatag siya ng napakagaling na argumento. Ipinunto niya kung paanong pareho silang nagsimula sa wala at nagsikap umangat. Hindi tulad ng mga kalabang ipinanganak na may dugong maharlika. Umepekto ito. Ang dating asawa, na mas matindi pa ang galit kay Yang Mi kaysa kanino man, ay pumayag na pondohan ang pag-angat ni Taishob sa kapangyarihan. Habang sinisiguro ni Taishob ang kanyang kinabukasan, si Yang Mi naman ay naghahanap ng gabay mula sa banal. Nasa isang liblib at tagong templo siya, nakikipag-usap sa isang kilalang feng shui master at shaman. Ibinuhos niya ang mga unos ng kanyang buhay, sinasabing nais na niyang magretiro, ngunit hindi bago niya maitalaga ang susunod na pangulo. Tinitingnan na niya ang isang maalamat na lupain na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Gokwon, isang lugar na sinasabing may perpektong enerhiya upang magluwal ng isang
isang pinuno ng mundo. Ang politikong si Gukon ang kasalukuyang nangunguna sa laban sa pagkapangulo. Ngunit nagbigay ang siyama ng nakapanghihilakbot na babala. Kahit may momentum ang lalaking ito, kulang umano sa kabutihan ng kanyang mga ninuno. Dahil sa madilim na nakaraan ng kanyang pamilya, maaaring parang bahay ng baraha lamang ang kanyang swerte at ang magiging resulta ng halalan ay malayong maging sigurado. Si Yang Mi ay isang babaeng hindi marunong umatras. Simple lang ang kanyang filosofiya. Kung hindi niya makuha ang gusto niya, susunugin niya ang lahat para siguraduhin walang ibang makikinabang. Para masiguro ang panalo ng kanyang kandidato na si Gukon sa pagkapangulo, iminungkahi ng siyama ng isang madilim na hakbang ang paglalagay ng anting-anting na hugis batang tigre. Ang ritual na ito, na parang kulam, ay ginawa upang putulin ang swerte ng lahat ng kalaban at linisin ang landas para maagaw ni Gukon ang kapangyarihan. Samantala, habang alanganin ang kanyang karera, ibinubuhos ni Sang-a ang kanyang galit sa isang punching bag sa boxing gym. Biglang pumasok ang kanyang assistant na may dalang magandang balita. Inaanyayahan siya ng production company na matagal na niyang inaasam para sa isang casting call. Pero may kapalit ito. Si Yang Mi mismo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Natigilan si Sang-a. Alam na alam niya kung ano ito, isang bitag. Hindi nagbibigay ng pabor si Yang Mi nang walang kapalit. Gusto nitong gumapang si Sang-a pabalik at magmakaawa para sa isang papel. Pinakiusapan siya ng kanyang manager na lunukin ang kanyang pride. Pinaalalahanan kung gaano kahirap ang dinaanan niya mula sa kahirapan hanggang marating ang A-list. Binalaan siya na baka ito na ang huli niyang pagkakataon para muling sumikat. Samantala, si Yang Mi, muling nasa kanyang kapangyarihan, ay nagwawala sa kanyang silid, nagbabasag ng mga gamit dahil kaya niya. Sinubukan ni Sang-a na makipagkita sa kanya, ngunit binasa lamang ni Yang Mi ang mga mensahe at sinadyang baliwalain. Ilang oras naghintay si Sang-a sa isang tindahan hanggang sa paalisin na siya ng mga staff sa oras ng pagsasara. Isang planadong, malamig na uri ng pagpapahiya. Gabi ring iyon, sakay ng isang marangyang yate, nakikipag-inuman si Taishob sa isang bilyonaryong investor na si Jiang, ang dating asawa ni Yang Mi. Ibinahagi ni Jiang ang kanyang nakaraan. Inamin na napakalakas ng dating ni Yang Mi at ang pagtataksil nito ang nagtulak sa kanya upang maging makapangyarihan ngayon. Nang tanungin niya si Taishob tungkol sa kanyang kasal, sinubukan itong umiwas. Ngunit binasag ni Jiang ang usapan sa isang revelasyon. Marami ang humingi sa kanya ng pera, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Ang tanging dahilan kung bakit siya nag-i-invest kay Taishob ay dahil kay Sang-a. Lumalabas na si Sang-a ang kanyang unang pag-ibig. Inamin niyang matapos siyang iwan ni Yang Mi, matagal siyang nawalan ng gana sa buhay at si Sang-a lang ang nagbalik ng kanyang sigla nang mapanood niya ito sa pelikula. Pagkatapos, naglatag si Jiang ng isang bastos na alok na nagpayanig sa mundo ni Taishob. Ipahiram si Sang-a sa kanya ng isang gabi. Nawala ng kontrol si Taishob at sinubukang suntukin si Jiang, pero mabilis ang mga bodyguard nito. Binugbog siya at isinubsob ang mukha sa inidoro. Isang malupit na paalala na sa mundong ito, isa lang siyang alagang aso na hawak sa tali. Kalaunan, lumabas si Taishob mula sa banyo na wasak at bumalik kay Jiang. Sa desperasyon na mailigtas ang kasunduan, sinabi niya ang isang nakakagulat na bagay. Wala naman daw silang relasyon bilang mag-asawa. Nasiyahan si Jiang sa paglapastangan na iyon sa dignidad ng sariling asawa ni Taishob at ngumiti. Dahil sa halo ng alak at desperasyon, ginawa ni Taishob ang lahat para mapasaya ang kanyang bagong amo. Umakyat pa sa poste ng yate at nagpakitang gilas sa isang nakakahiya at ligaw na paraan para lang maselyuhan ang deal. Tuluyan na niyang ipinagbili ang kanyang kaluluwa. Habang ibinababa ni Taishob ang sarili, si Sang-a naman ay nabigla. Nakita niya ang bagong poster ng pelikulang gusto niya, ngunit hindi siya ang bida. Si Jiang Won iyon, ang dating espiya na naging aktres. Ipinapakilala si Jiang Won bilang isang pambihirang bagong muka dahil sa galing nitong umarte. Kahit ang malamig na si Yang Mi ay napaniwala. Naiwan si Sang-a na tuliro. Iniisip kung ano talaga ang plano ng kanyang batang kasintahan. Kinabukasan, nagkagulo sa opisina nang dumating si Sang-a upang harapin si Taishob. Pumasok sila sa pribadong opisina nito upang pag-usapan ang biglaang pagsikat ni Jiang Won. Doon, ibinunyag ni Taishob ang nakakakilabot na katotohanan. Si Yang Mi ang nasa likod ng pagkikita nila ng dating asawa nitong si Jiang. Para bang minamanipula niya ang lahat upang matiyak na mananalo si Gukon bilang pangulo. Itinanong ni Taishob ang pinakamahalagang tanong, bakit si Jiang Won, isang babaeng may kriminal na record, ang ginawang bida sa isang malaking pelikula? Ngunit hindi nagbigay ng tuwirang sagot si Yang Mi. Hinayaan niya na lang siyang maghula. Ngunit iniwan siya nito ng isang nakakatakot na ultimatum. Kung hindi siya makikisabay sa mga larong politikal nito, tuluyan na niyang makakalimutan ang karera ni Sang-a. Napasok si Taishob sa isang sitwasyong wala ng lusot. Pilit naghahanap ng paraan para maprotektahan ang kanyang asawa nang hindi nawawala ang kapangyarihang pinaghirapan niyang makamit. Nagpasya si Sang-a na tigilan na ang pakikipaglaban at magsimulang makipaglaro. Pinili niyang kagatin ang pain. Umaasang ang pagbabalik ng kanyang pagiging superstar ang magsisilbing sandata para sa kampanya ng kanyang asawa. Ngunit hindi madaling makipagsabayan sa isang ahas tulad ni Yang Mi. Paulit-ulit niyang sinusubukang magpa-schedule ng meeting, pero pinapaasa lang siya ni Yang Mi na para bang nilalaro siya sa isang malupit na habulan. Napagtanto ni Sang-a na kailangan niyang magpahuli para makuha ang gusto niya, kaya sa wakas ay hinarap niya si Yang Mi sa hindi inaasahang lugar, isang pampublikong banyo. Mabigat ang tensyon habang nadatnan niya ang makapangyarihang babae na tila walang pakialam habang gumagamit ng pasilidad. Walang paligoy-ligoy, agad silang nagpalitan ng maaanghang na salita at masasakit na patama, pero may pakay si Sang-a. Matatag siyang tumayo at diretsahang sinabi, ibalik sa akin ang mga proyekto ko at linisin ang pangalan ko. Hindi basta-basta nagpapadaig si Yang Mi at gumanti ng mas mabangis.
Matapos ang mainit na sigawan, nagbigay si Yang Mi ng isang nakakahiya at mapanirang hamon. Pinilit niyang gawin ni Sang-ah ang isang maruming gawain. Abutin ang isang bagay mula sa baradong drain. Nilunok ni Sang-ah ang kanyang dignidad, pinigil ang hininga, at ginawa iyon. Nang masiyahan si Yang Mi sa ganitong lubos na pagpapakumbaba, pumayag na rin ito sa kasunduan. Nabuo ang kasunduan, babalik ang karera ni Sang-ah, at kapalit nito, magkakaroon si Yang Mi ng kontrol kay Taishob. Halos magdamag, bumalik si Sang-ah sa set, tila isang diyosang bumaba mula sa langit. Lumabas ang kanyang bagong patalastas, at ang kanyang kagandahan ay nakabibighani sa buong bansa. Tuwing makikita siya ng kapatid ni Taishob, tuwang-tuwa ito. Nakikita ang mukha ng kanyang hipagsanman at ang kanyang kapatid na nangunguna na sa mga survey sa politika. Habang nasa kampanya, nakatanggap si Taishob ng banta mula kay Yang Mi. Hinihingi na magpakita siya. Pero iba na si Taishob ngayon. Hindi na siya natitinag. Sa halip, umakyat siya sa entablado kasama si Sang-ah. Mukhang isang perpektong power couple. Nagbigay siya ng talumpating puno ng karisma at pekeng katapatan. At nang maghawak kamay sila sa harap ng masayang mga tao, tila sila ang larawan ng perpektong kaligayahan. Kinagabihan, nahubad ang kanilang mga maskara habang nagiinuman ng pribado. Alam nilang pareho na ito ang kapalarang pinili nilang pasanin. Kahit halatang nanginginig si Sang-ah sa kaba, mahigpit siyang hinawakan ni Taishob sa harap ng publiko upang ipakitang matatag ang kanilang samahan. Mula sa malayo, nakasilip si Yang Mi sa loob ng isang sasakyan. Pinanood niya ang masayang mag-asawa at ngumiti ng mapanlinlang at mapanagasa. Nasa kanya na sila kung saan niya gusto. Samantala, sa punong tanggapan ng conglomerate, nagpapalipas oras ang tagapagmana na si Jong-yuk hanggang makatanggap siya ng mensahe mula kay Taishob. Isa itong lihim na video ni Yang Mi habang nag-golf kasama ang isang misteryosong tao. Gusto man niyang malaman ang detalye, pinigilan niyang tumawag. Alam niyang sa larong kapangyarihan, ang unang tumawag ang talo. Ngunit di nagtagal, nagkaharap din sila. Sa biglang pagbabago, kumilo si Jong-yuk na parang isang disiplinadong alagang aso sa harap ni Taishob. Inilatag ni Taishob ang matinding ebidensya. Nilustay ni Yang Mi ang napakalaking halaga mula sa budget ng mga pelikula. Nag-ulat ito ng 30 bilyong won ngunit 10 bilyon won lang ang ginastos. Saan napunta ang natitirang 20 bilyong won? Direkta itong napunta sa isang lihim na pondo para kay Gukwon, ang pangunahing kalaban ni Taishob sa politika. Napagtanto ni Taishob na ito na ang sandatang magtatapos sa laban. Pinuri niya si Jong-yuk, minasahe ang balikat nito at inalaro ang kanyang ego, at umubra ito. Agad pinaandar ni Jong-yuk ang kanyang mamahaling kotse at dinala si Taishob upang makipagkita sa isang makapangyarihang kakampi, isang matagal ng kaaway ni Gukwon. Nang makita ng bagong kakampi ang datos na nakalap ni Taishob, napanganga ito sa gulat. Agad silang nagkasundo na pabagsakin sina Gukwon at Yang Mi. Habang lumalalim ang gabi, nakipagkita si Taishob sa isang matagal ng kakilala, isang taong sanay sa maruruming trabaho. Iniabot niya ang isang calling card at isang misyon. Naiintindihan ng lalaki ang kanyang misyon ng perpekto at agad na naglaho sa dilim ng gabi upang isakatuparan ang huling yugto ng master plan ni Taishob. Ang unang target sa bagong laban ni Taishob ay isang lalaking nagngangalang Choi, isang mataas na opisyal ng Creative Party. Nang bigla siyang sulukin ng 3 estranghero, mga tauhan ni Taishob, halatang kinabahan siya. Nang mapagtanto niyang konektado ang mga ito sa prosekusyon, napilitan siyang sumailalim sa interogasyon. Ngunit veterano si Choi sa ganitong laro. Matapang siyang nanindigan at mayabang na sumagot hanggang sa biglang tumunog ang telepono, parang hudyat ng kamatayan. Nailabas na pala ang kanyang mga lihim. Sa takot, sinubukan niyang tawagan ang kanyang boss na si Gukwon pagkalabas niya ng silid, pero nandoon na si Taishob, naghihintay sa dilim. Nagkita sila sa isang cafe, walang inumin, puro malamig na laban ang isipan. Diretsahang sinabi ni Taishob, kapag naging pangulo si Gukwon, lilinisin nito ang kanyang hanay. Tatanggalin ang lahat ng tauhang may alam ng sobra, kabilang Karoon. Lumapit pa si Taishob, pinatindi ang tensyon, pero matibay si Choi at tumangging bumaligtad. Hindi na siya pinilit ni Taishob, umalis na lang siya. Makalipas ang 2 minuto, lumabas si Taishob sa lahat ng TV sa bansa, opisyal na inaanunsyo ang kanyang kandidatura bilang pangulo. Habang abala si Taishob sa politika, si Sang-ah naman ay bumalik sa set para sa table read ng kanyang bagong pelikula. Nakaupo siya sa kanyang pwesto, nakatitig sa bakanting upuan sa tapat niya, ang upuang nakalaan para sa kanyang dating kasintahan at ngayoy karibal, si Jong-won. At pagkatapos, dumating si Jong-won. Nakapula siya, nakamamatay ang dating. Umupo siya sa tapat ni Sang-ah. Nagkatinginan sila na parang mga estranghero, dalawang mandaragit na tinatago ang kanilang nakaraan sa likod ng propesyonal na ngiti. Kinagabihan, naka-schedule ang kanilang pribadong hapunan. Sinubukan ni Sang-ah na basagin ang katahimikan, tinanong kung maayos ba ang kalagayan nito. Nagsalin siya ng alak para sa kanila. Ngunit bumigat ang kanyang pakiramdam nang tawagin siya ni Jong-won bilang senior. Wala na ang dating pagiging malapit nila. Inubos ni Jong-won ang kanyang inumin sa isang lagok, isang tahimik na pagsuway. Nagduda si Sang-ah. Alam niyang nakikipagtulungan si Jong-won kay Yang Mi, at iniisip kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit naibalik ang kanyang karera. Naalala niya ang file tungkol sa kaso ng pagpatay ni Jong-won at napagtanto kung gaano ito kapanganib. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Jong-won. Ibinagsak niya ang baso at diretsahang nagtanong, "Binabalak mo ba akong ipitin at itapon? Tulad ng ginawa mo kay Park 7 taon na ang nakalipas?" Halos hindi na makalanghap sa bigat ng tensyon, pero naputol ang usapan bago pa makasagot si Sang-ah. Kalaunan, magkatabi silang muli sa makeup room sa set. Ngunit ang eksenang kukunan nila ay hindi basta eksena. Isa itong intimate bed scene. Habang umaandar ang kamera, si Jong-won ang
muna. Hinalikan si Sang-ah nang may tindi na tila totoo. Isa-isang natanggal ang kanilang mga suot at sa sandaling iyon, parang nawala ang buong set. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Napuno ng karahasan ang eksena. Sinakal ni Jongwon si Sang-ah at pinabagsak ito. Naglabas pa siya ng kutsilyo. Kumikislap ang talim sa ilaw ng studio. Pinapanood ito ni Yang Mi mula sa monitor. May baluktot ng ngiti, parang reyna na nanonood ng laban ng mga mandirigma. Dumating si Taishob sa set at hindi pinansin ang pagbati ni Yang Mi. Diretso siyang tumakbo kay Sang-ah upang siguraduhing ayos lang ito. Sa isang perpektong pagpapanggap, kunwari ngayon lang nagkakilala sina Taishob at Jongwon, kahit ilang beses na silang nagkasama sa mga maruruming gawain. Pagkatapos ng pagpapakilala, hinila ni Taishob si Yang Mi sa tabi. Walang gustong umatras sa kanila, palitan ng matatalim na salita na parang mga patalim. Mula sa gilid, pinanood ni Sang-ah habang sinusubukang pag-awayin ni Yang Mi ang mag-asawa gamit ang kanyang makamandag na pananalita. Ngunit nanatiling matatag si Taishob. Pag-uwi ni Sang-ah, nadatnan niya si Jongwon na naghihintay. Ngunit sa halip na kutsilyo, isang imbitasyon ang iniabot nito. Mag-inuman tayo. Habang magkasama ang dalawang babae, si Taishob naman ay nagdiriwang kasama ang Democratic Party. Punong-puno ng enerhiya ang paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nagtagumpay sila sa isang halos imposibleng laban. Nanalo si Taishob sa napakakitid na agwat, 1% lamang ang lamang sa kanyang kalaban. Ngunit sa gitna ng sigawan at champagne, tumunog ang kanyang telepono. Ang nasa linya ay ang dati niyang kasamahan, ang parehong lalaking dating katuwang ni Jongwon. Sa marinig ang mayabang nitong pananakot, nawalan ng kontrol si Taishob at napamura ng sunod-sunod. Samantala, magkasamang nakakulong sa isang silid sina Sang-ah at Jongwon, may bote ng matapang na alak sa pagitan nila. Bago pa man makainom si Jongwon, diretsahang nagtanong si Sang-ah, ano ba talaga ang relasyon mo kay Taishob? Para kay Sang-ah, parang nabunutan siya ng tinik matapos ilabas ang tanong na iyon. Ngayon, sinagot na rin niya ang tanong ni Jongwon kaninang gabi. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng nangyari sa lalaking si Park. Ang naramdaman niya para kay Jongwon ay totoo. Para sa kanya, si Park ay isang pabigla-biglang tao na agad nagdulot ng gulo pagkalabas ng kulungan at nararapat lang ang sinapit nito. Sa narinig na pag-amin, tila nabawasan ang bigat sa dibdib ni Jongwon. Bahagya siyang napangiti, parang gumaan ang loob. Habang umiinom, inalala ni Jongwon ang nakaraan. Inamin niyang noon, gusto niyang siya mismo ang pumatay kay Park. Sa narinig iyon, halos matakot si Sang-ah kaya napilitan siyang tumakbo sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Sa isang flashback, makikita ang sandaling binuksan ni Jongwon ang pinto 7 taon na ang nakalipas at nakita ang walang buhay na katawan ni Park sa bathtub. Tuliro siya. Ngunit habang papalabas, sinadya niyang ipakita ang mukha sa mga kamera. Gusto niyang mahuli. Pinili niyang akuin ang krimen para protektahan si Sang-ah. Ngunit ang nakaraan ay hindi basta nalilibing. Habang pababa siya ng hagdan noon, nakita niya ang isang lalaking mula sa kanyang nakaraan. Hinabol niya ito, ngunit nahulog siya sa isang bitag. Isang mabilis na hampas lang ng pamalo at bumagsak siya. Nang kalkalin ng lalaki ang kanyang telepono, puro litrato ni Sang-ah ang nakita. Si Choi ang nasa likod ng pananambang. Wala siyang pakialam sa sigaw ni Jongwon. Pinaglalaruan pa niya ang telepono nito. Tila kinukutya ang obsesyon nito. Sa kasalukuyan, parehong nalulunod sa madidilim na alaala ang dalawang babae. Pagbalik ni Sang-ah mula sa banyo, nadatnan niya si Jongwon na naghihintay, bahagyang nakahubad at ang mga matay may ipinapahiwatig na hindi na kailangang sabihin. Kinabukasan, bumalik sa pagpapanggap sina Taishob at Sang-ah, nagfi-film ng isang TV program upang pagandahin ang imahe ni Taishob. Sa harap ng kamera, sila ang perpektong mag-asawa. Si Taishob, mahusay na aktor, hawak ang kamay ng asawa habang nagkukwento ng isang perpektong buhay na puro kasinungalingan. Kinagabihan, muling tumanggap ng tawag si Taishob. Umalis siya ng bahay at dumiretso sa isang arcade. Umupo siya sa tabi ng lalaking nagbanta sa kanya habang inihagis nito ang isang telepono sa harap niya. Sa screen, may video ni Jongwon kasama si Choi. Mas maaga, tumawag si Jongwon sa lalaking iyon. Inamin na kailangan niyang sumama sa grupo ni Choi. Kung hindi, ibabalik siya sa kulungan dahil sa kaso ng pagpatay. Kahit alam ni Taishob na minamanipula ni Yang Mi ang sarili niyang mga tauhan, nanatili siyang malamig. Bukas na ang eleksyon, hindi siya pwedeng magkamali kahit isang beses. Habang pinaplano ni Taishob ang susunod na hakbang, nagmaneho si Sang-ah papunta sa isang liblib na lugar sa ilalim ng tulay. Naghihintay doon si Jongwon. Pagkababa ni Sang-ah sa kotse, agad siyang hinalikan ni Jongwon ng buong damdamin. Ngunit biglang naputol ang ilusyon. Cut! Sigaw ng isang boses. Eksena lang pala iyon para sa kanilang pelikula. Pagkaputol ng kamera, nawala ang init ni Sang-ah. Bigla siyang naging malamig at agad umalis. Nang subukang lapitan siya ni Jongwon, tinabig lang siya nito ng walang emosyon. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Sa opisina, tila nawawala sa sarili si Taishob. Bumabalik sa isip niya ang mga banta at ang anino ni Yang Mi na patuloy na nakamba. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Jong-hyuk upang pag-usapan ang kanilang kontra-atake. Ayon sa intel nila, balak ni Yang Mi na maglabas ng iskandalong sisira sa karera ni Taishob mismong araw ng eleksyon. Kapag natalo siya rito, tapos na ang lahat. Ang tanging paraan para mabuhay, talunin siya sa sarili niyang laro. Wala akong pakialam kung gaano kadumi ang kailangan kong gawin. Panata ni Taishob. Ibabagsak ko si Yang Mi. Palihim siyang nakipagkita sa isang mamamahayag at iniabot ang isang USB drive na naglalaman ng ebidensyang magbibigay sa kanya ng panalo, ang kanyang huling alas. Dumating ang araw ng eleksyon. Sa buong bansa, pumipila ang mga tao upang bumoto. Ngunit si Yang Mi, imbes na pumunta sa presinto, ay nagtungo sa kabaligtarang direksyon, diretso sa isang liblib at tahimik na templo. Habang abala si Yang Mi sa pag-aalay ng dasal, dumating ang isang senador at tahimik na tumayo sa likod
likod niya. Simple lang ang dahilan kung bakit niya ito ipinatawag sa banal na lugar na yon. Gusto niyang ipakita rito kung ano ang itsura ng isang ganap na tagumpay. Halos alas 7 na ng umaga, ang sandali ng paghaharap, at parehong panig ay handa nang sumabog ang kani-kanilang galaw. Sa hudyat ni Tai Shob, pinindot na ng kanyang kakampi sa media ang publish para sa napakalaking datos na matagal nilang inihanda. Sa loob ng elevator, halos hindi mapakali si Tai Shob. Nakatitig sa kanyang relo habang binibilang ang bawat segundo. Pagsapit ng alas 7, parang kidlat ang pagsabog ng pangyayari. Biglang naglabasan ang napakaraming YouTubers na naglalabas ng nakakagulat na ebidensya at umapaw ang social media sa panawagang boycott ng publiko. Ngunit habang nagkakagulo ang mundo, si Sang-ah ay tila payapa. Nakaupo lang siya, nakatitig kay Jongwon. Naduguan na pala dahil sa sugat. Pero parang wala itong epekto kay Sang-ah. Para siyang nawawala sa sarili, tila nasa ibang mundo. Sa mismong sandaling iyon, iniutos ni Yang Mi ang kanyang kontra-atake. Hindi siya natataranta sa galaw ni Tai Shob dahil alam niya ang pinakamahalagang tuntunin sa politikal na laban. Ang pinakamahusay na paraan para patayin ang isang apoy ay hindi tubig, kundi mas malaking apoy para ilihis ang atensyon ng lahat. Pagsapit ng alas 7:30, kumilos na ang grupo ng mga hacker ni Yang Mi. Mabilis ang kanilang mga kamay sa keyboard habang binabaha nila ang lahat ng social media platforms. Sa loob lamang ng ilang minuto, milyon-milyon agad ang views ng kanilang mga video. Habang tumataas ang bilang, napatawa si Yang Mi nang may tagumpay. Hindi na niya mapigilan. Panalo na siya. Samantala, sa opisina ni Tai Shob, wala pa siyang ideya kung gaano kalala ang tinamong dagok. Nakaupo pa siya roon, pinapractice ang kanyang victory speech. Walang kamalay-malay sa nangyayaring digital na pagwasak sa labas. Pero nang silipin niya sa wakas ang kanyang feed, doon niya nakita ang katotohanan. Hindi na pinag-uusapan ang kanyang inilabas na ebidensya. Sa halip, punong-puno ang internet ng isang leaked video ng kanyang asawa, si Sang-ah. Napatulala si Tai Shob nang makita ang video, isang eksenang nagpapakita kay Sang-ah sa isang kompromisong sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging viral ang video, kumalat sa lahat ng social media na parang apoy. At ang pinakamasaklap, walang kaalam-alam si Sang-ah na kinukunan siya. Lumabas na ang lahat ay isang planadong pagtataksil ni Jongwon. Binayaran siya ni Yang Mi upang isagawa ang plano. Sa flashback ng gabing iyon sa hotel, hindi lang basta inimbitahan ni Jongwon si Sang-ah para uminom, nilagyan niya ito ng gamot. Nang mawala ng kontrol si Sang-ah, kinuna ni Jongwon ang kanilang dalawa sa kama, na siyang naging video na ngayon ay sumisira sa kanilang buhay. Tuluyang nataranta si Tai Shob. Sinubukan niyang ibalik sa itaas ng feed ang kanyang political data, pero wala siyang laban. Sa mundo ng viral media, laging mas pinapansin ang iskandalo kaysa sa katiwalian. Isa-isa siyang iniwan ng kanyang mga kakampi. Mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga makapangyarihang senador, wala nang gustong madikit sa kanya. Para na siyang lason sa paningin ng lahat. Sa harap ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mga pangarap, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Tai Shob. Nagwala siya. Itinumba ang mesa at sumigaw sa galit at pagkawasak. Samantala, abala si Choi sa pag-aayos ng mga natitirang problema. Bago siya umalis, binigyan niya si Tai Shob ng isang mayabang na ngiti, parang sampal sa kanyang wasak na karerang politikal. Naiwan si Tai Shob sa kanyang opisina, napapalibutan ng gulo, nakatitig sa kawalan. Sa kabilang banda ng lungsod, kabaligtaran ng eksena. Nagdiriwang sina Yang Mi at ang senador, may hawak na mamahaling alak. Alam nilang higit sa sino man na ang iskandalong sexual ang pinakamatinding sandata laban sa isang public figure. Nagtoast sila sa kanilang tagumpay habang patuloy na lumulubog sa dilim ang mundo ni Tai Shob. Maging ang direktor na dati niyang kakampi ay biglang kumambiyo. Sinimulan nitong singilin ang lahat ng utang ni Tai Shob. Ginawang personal na utang ang kanilang puhunan. Para mas idiin ang punto, nagpadala pa siya ng mga tauhan upang bugbugin si Tai Shob ng malubha. Upang tuluyang tapusin ang lahat, nakipagkita si Choi kay Jongwon. Inabot niya rito ang isang one-way plane ticket at inutusan siyang maglaho. Ngunit hindi natakot si Jongwon. Tiningnan niya si Choi sa mata at nagbitiw ng sarili niyang nakakatakot na babala. Hindi nila alam, may nakatagong nakikinig. Ang assistant ni Sang-ah na nire-record ang lahat. Tumawag siya kay Sang-ah upang ipaalam ito. Ngunit tila wala na itong kakayahang umintindi. Parang wala na siyang emosyon. Nang sa wakas ay makauwi si Tai Shob. Bugbog at duguan ang kanyang mukha. Sinubukan ni Sang-ah na magpaliwanag, umiiyak habang sinasabing nilagyan siya ng gamot ni Jongwon at nawalan siya ng kontrol. Ngunit walang interes si Tai Shob sa katotohanan. Tinitigan lang niya ito ng may matinding pagkasuklam. Saka nagkulong sa kanyang silid, iniwan si Sang-ah mag-isa sa dilim. Hindi kinaya ni Sang-ah ang katahimikan. Bigla siyang pumasok sa silid at hinarap siya. Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Paano naman ang nararamdaman ko? Ang pinagdadaanan ko? Umiiyak niyang sigaw. Nagmamakaawa kahit isang salita ng pagdamay. Ngunit ang sagot ni Tai Shob ay purong galit. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang briefcase at itinulak siya sa pader. Sumisigaw sa mismong mukha niya. Ako ang nagpasa ng lahat, tapos ganyan ang sasabihin mo sa akin? Sa isang nakakalason at desperadong sandali, pilit niya itong hinalikan. Walang pakialam na dumudugo na ang mga paa ni Sang-ah dahil sa nabasag na salamin sa sahig. Nasuklam sa lahat, iniwan ni Tai
Taishob si Sang-ah na umiiyak sa silid. Maya-maya, napansin ni Sang-ah ang kumikislap na pulang ilaw sa labas. May drone na nakalutang sa tapat ng kanyang bintana, nakatutok ang kamera sa kanya. Sa takot at kahihiyan, agad niyang hinila ang kurtina upang itago ang sarili sa mapanuring mata ng mundo. Samantala, nasa elevator si Taishob nang makita niya ang isang estudyanteng nanonood ng iskandalong video sa cellphone. Paglabas niya, sinalubong siya ng mundong tila nililibak siya. Dumiretso siya sa headquarters ng Creative Party at lumuhod. Nagmamakaawa ng awa sa mga leader. Ngunit wala silang pakialam, ni hindi man lang siya tiningnan. Inabot lang sa kanya ang opisyal na abiso ng kanyang pagpapatalsik at umalis. Wala nang matakbuhan, nagsagawa si Taishob ng isang press conference upang humingi ng paumanhin sa buong bansa. Pinanood ito ni Sang-ah nang walang emosyon, parang hungkag na. Ngunit nang lumipat ang balita sa larawan ni Jongwon, muling sumiklab ang galit ni Sang-ah. Kinuha niya ang tablet at ibinagsak ito sa sahig. Sumisigaw sa matinding galit na parang isang hayop. Sa pinakababang punto ng kanyang buhay, biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas, ang huling taong inaasahan niyang makita ang nasa labas, ang ate ni Taishob. At kasunod nito, parang mga buwitre, ang grupo ng paparazzi na pilit itinutok ang mga kamera sa kanya. Sumigaw ang hipag habang binubuksan ang daan papasok sa bahay. Nang makita niya si Sang-ah na wasak, hindi siya sumigaw. Tahimik niyang nilinis at binalutan ang mga sugat nito. Aasahan mong papagalitan siya, pero hindi. Nandoon siya dahil nag-aalala siya. Sa paningin niya, biktima rin si Sang-ah at kailangan nito ng mag-aalaga. Kahit matalim pa rin ang kanyang mga salita, malinaw ang isang bagay, hindi pwedeng tumakas si Sang-ah. Mabubuhay ka at pananagutan mo ang ginawa mo. Naiintindihan mo? Huwag na huwag mong iisipin ang paggawa ng kalokohan. Pagkatapos, naglabas siya ng thermos at naghain ng simpleng pagkain, sabaw ng isda at kanin. Tinitigan ni Sang-ah ang pagkain at biglang napaiyak ng walang tigil. Kaarawan niya ngayon, at sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, iyon na lang ang natitirang selebrasyon niya. Napuno ang silid ng kanyang pag-iyak at isang masakit na katahimikan. Samantala, si Taishob ay nagmamaneho na parang wala nang pakialam kung mabuhay pa siya o hindi. Sagad ang apak niya sa silinyador, zigzag sa kalsada habang bumubusina ang ibang sasakyan sa takot. Hindi siya bumagal hanggang sa huling sandali kung kailan bigla siyang umiwas upang maiwasan ang banggaan. Habang hinihingal at sinusubukang pakalmahin ang sarili, tumunog ang kanyang telepono. Si Yang Mi. Dumiretso si Taishob sa lihim na lugar na itinakda nito. Sa dulo ng isang mahaba at madilim na pasilyo, may lalaking naghihintay. Binuksan nito ang pinto at sinenyasan siyang pumasok. At doon, narinig niya ang boses ni Yang Mi mula sa likuran. Taishob, ang laki ng pagkakamali mo. Ang pinakamasamang desisyon sa buhay mo ay ang pakasalan si Sang-ah. Dumaan siya sa tabi ni Taishob papasok ng silid. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto, nahulog ang isang hotel keycard mula sa kanyang kamay. Ito na ang huling pagkakataon ni Taishob para mabuhay. Lumuhod siya, pinulot ang card, at pumasok sa pugad ng leon. Sa loob, si Yang Mi ay kalmadong nakaupo sa tabi ng bathtub. Kumuha si Taishob ng kutsilyo mula sa kanyang jacket at inihagis iyon sa sahig. Tapusin na natin ito ngayon. Pareho na tayong mamatay, mariin niyang sabi. Ngunit ni hindi man lang natinag si Yang Mi. Lumapit pa siya, pinulot ang kutsilyo, at idiniin ang talim sa leeg ni Taishob. Bumulong siya ng ilang nakakatindig balahibong salita. Saka ibinalik ang kutsilyo sa kamay nito at gumapang papunta sa kama. Wasak at talo na. Tuluyan nang sumuko si Taishob sa tukso. Lumapit siya sa kanya, at sa isang sandaling ganap na pagbagsak ng moralidad, nagsimulang hubarin ng dalawang magkaaway ang kanilang mga sarili. Habang ang asawa ay nakikipagniig sa kaaway, ang asawa naman ay hinahabol. Muling dinumog ng paparazzi si Sang-ah. Nasilaw siya sa mga flash ng kamera. Nawalan siya ng kontrol, binasag ang kamera ng isang reporter at mabilis na umalis gamit ang kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, nagpadala siya ng huling mensahe kay Taishob. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Matapos ang gabing puno ng pagtataksil, lumabas si Taishob sa hotel. Pagod na pagod, dumiretso siya sa isa pang lihim na pagpupulong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi politiko ang kaharap niya, kundi isang kilalang shaman sa Korea. Tuluyan na siyang nawala ng katinoan. Napagpasyahan niyang kung hindi siya mananalo sa politika, gagamit siya ng mga madilim na paraan. Balak niyang hukayin ang libingan ng mga ninuno ng kanyang kalaban upang putulin ang dragon vein, ang daloy ng espiritual na kapangyarihan, para masigurong hindi ito magiging pangulo. Pagkatapos makipagkita sa shaman, dumiretso siya sa sementeryo. Kahit malakas ang ulan, tila sinasapian siya. Kailangan niyang gawin iyon ngayong gabi, kahit ano pa ang mangyari. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nag-iimpake na si Jongwon. Handa na siyang maglaho. Iniwan niya ang isang bag na puno ng pera para kay Woo-sik at sinabing aalis siya upang magsimula muli sa malayo. Sinubukan siyang pigilan ni Woo-sik. Hinawakan ang kanyang kamay at nagmakaawang manatili, ngunit tiningnan lang siya ni Jongwon ng walang emosyon. Paglabas niya, bigla siyang napaharap sa isang multo. Si Sang-ah. Napuno ng takot ang mukha ni Jongwon nang makita ang babaeng kanyang pinagtaksilan. Walang sinabi si Sang-ah. Isang malakas na sampal agad ang ibinigay niya. Saka hinila si Jongwon papunta sa dilim para sa kanilang huling paghaharap. Anuman ang sabihin ni Sang-ah, ang tanging napapansin ni Jongwon ay ang duguang sugat sa kamay nito. Mahinang umamin si Jongwon. Wala na siyang maidadahilan. Isa siyang traidor. Sa tingin mo ba may natitira pa akong pagkatao? Tanong niya. Ibinuhos ni Sang-ah ang kanyang sakit. Umiiyak habang inilalabas ang lahat ng kanyang pinagdaanan.
Sa wakas, nabasag ang malamig na maskara ni Jongwon. Umiyak siya, napagtanto ang bigat ng kanyang ginawa, ngunit alam niyang wala nang balikan. Samantala, sa isang liblib na sementeryo, abala si Taishob sa kanyang madilim na ritual. Hindi siya pinipigil ng ulan habang naghahanda siyang sirain ang libingan. Sa eksaktong sandaling ibinaba niya ang martilyo upang wasakin ang Dragon Vein, isang mamamatay tao ang biglang sumulpot mula sa dilim at sumugod kay Sang-ah. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Jongwon. Inikot niya si Sang-ah at siya ang tumanggap ng saksak sa tiyan. Sumigaw siya kay Woo-sik, nahabulin ng salarin bago bumagsak sa lupa. Napatulala si Sang-ah sa takot. Yakap ang katawan ni Jongwon habang nagsisimula itong magdugo mula sa bibig. Sa gitna ng ulan at dilim, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw ng tulong. Isang sigaw na puno ng sakit habang pinapanood ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya na unti-unting nawawala sa kanyang mga bisig. Pagsikat ng araw, natapos na ni Taishob ang kanyang ginawa sa libingan. Sinubukan niyang tawagan si Sang-ah, ngunit walang sumasagot. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag na magbabago sa lahat, ang pulisya. Si Sang-ah ay nasa interrogation room, tahimik at walang emosyon. Kahit anong tanong ang ibato sa kanya, wala siyang sinasabi. Basta na lang siyang kumuha ng sigarilyo, sinindihan iyon at tumitig sa kawalan. Nang dumating si Taishob sa presinto, nakahinga siya ng maluwag nang makitang buhay si Sang-ah. Sa gitna ng usok, tiningnan siya ni Sang-ah at nagtanong ng malamig, "Nadismaya ka ba na hindi ako namatay?" Habang palabas sila ng istasyon, nadaanan nila ang isang grupo ng pulis na dinadala si Woo-sik. Nakaposas, papasok ng gusali. Sinubukan ni Sang-ah na pigilan ng mga pulis. Nais niyang tumestigo na inosente si Woo-sik, ngunit hinila siya ni Taishob palayo. "Huwag ka nang makisawsaw sa maruming bagay na ito," babala niya. Tapos na. Pagbalik sa bahay, sinuri ni Sang-ah ang balita at nakita ang kinatatakutan niya. Nilamon na ng sistema si Woo-sik, itinuring siyang bayarang mamamatay tao na pumatay kay Jae-sang. Habang tahimik na nagluluksa si Sang-ah, pumunta si Taishob sa morgue upang makita si Jongwon sa huling pagkakataon. 5 minuto siyang nag-iisa kasama ang katawan nito bago lumabas. Nang tanungin siya ng doktor kung sino siya, inangkin ni Taishob si Jongwon. Ipinakilalang siya ang legal na tagapag-alaga nito. Matatag ang kamay niyang pumirma sa death certificate. Dinala niya ang kakaunting gamit ni Jongwon sa isang pugon upang sunugin, ngunit may nakita siyang isang pakete na nakapangalan sa kanya. Ito ang kanyang alas. Palihim palang kumikilos si Jongwon bilang espiya laban sa tiwaling sistema ng hustisya at alam niyang papatayin siya ni Yang Mi. Kaya bago pa man mangyari yon, kinopya niya ang lahat ng ebidensya sa isang USB drive at ipinadala sa tanging taong marunong gumamit nito, si Taishob. Pagbalik sa opisina, pinanood ni Taishob ang laman ng USB, sunod-sunod na video ng iligal na gawain ni Yang Mi, mga suhol, lihim na transaksyon, at maging mga utos ng pagpatay. Bit-bit ang pinakamapanganib na sandata. Hinarap niya si Yang Mi at ibinagsak ang USB sa mesa nito. "Nandito na lahat, mga recording, mga larawan, patunay na ikaw ang nasa likod ng lahat." Napatulala si Yang Mi. Hindi niya inasahang babalik pa si Taishob. "Ito ang huling hiling ni Taishob, burahin mo ang video ng asawa ko. Lahat. Kung hindi, ilalabas ko ito sa buong mundo." Nagkatitigan ng dalawa. Isang tahimik na negosasyon sa pagitan ng dalawang halimaw. Dahan-dahang tumayo si Yang Mi at naglakad palayo. Ang kanyang katahimikan ay malinaw na pagsang-ayon. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na dalampasigan. Nakaupo si Sang-ah sa tabi ng alon, nalulunod sa alaala ni Jongwon. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang isang mundong sanay naging totoo, kung saan magkasama silang tumatakbo sa tabing dagat, magkahawak kamay, malaya at masaya. Ngunit naging madilim ang pantasya. Sa kanyang isip, may mga lalaking nakaitim na lumitaw, may dalang baril. Pinaputukan nila si Jongwon at bumagsak ito sa buhangin, dugo ang kumalat sa kanyang damit. Kahit naghihingalo, tinutulak pa rin siya ni Jongwon palayo. Pinatatakbo siya para mabuhay. Ngunit tumanggi si Sang-ah. Bumagsak siya sa ibabaw ng katawan nito, umiiyak sa matinding sakit. Biglang bumukas ang ilaw. Nasa loob pala siya ng isang madilim na sinehan. Pinapanood ang huling edit ng pelikulang ginawa nila ni Jongwon. Dumating ang araw ng pagpapalabas ng pelikula. Muling humarap si Sang-ah sa media. Nakaupo sa harap, nakamasid sa kanya, si Yang Mi. Ngunit ang tunay na sorpresa ay ang pagdating ni Taishob. Matapos ang ingay ng mga kamera, nagkaroon sila ng tahimik na sandali. Binati siya ni Taishob sa tagumpay ng pelikula, ngunit mabigat ang hangin sa pagitan nila. Kaunti lang ang kanilang nasabi bago muling maghiwalay. "Magpakasaya ka sa buhay mo, Taishob," ang huling sinabi ni Sang-ah. Pagsapit ng Lunes ng umaga, bumalik si Taishob sa kanyang opisina, tahimik na nagtitimpla ng kape. Hindi na siya basta prosecutor o kandidato. Isa na siyang tagapayo sa likod ng kapangyarihan ng Creative Party. Pinamunuan niya ang kanyang koponan sa isang televised debate, ngunit nanatili siyang nasa likod, kumikilos bilang puppet master. Alam na alam niya kung paano maglaro ang kanyang mga kalaban. Bago magsimula ang live broadcast, iniabot niya sa kanyang pangunahing kinatawan ang isang USB, ang kanilang alas. Nang magsimula ang debate, agad umatake ang kabilang partido. Binabato sila ng mga akusasyon ng katiwalian. Habang tila nahihirapan ang kanyang kinatawan, nagbigay ng senyales si Taishob. Agad itong naglabas ng isang high-tech na relo, isang recording device na inihanda ni Taishob. Sinunod nila ang kanyang plano ng eksakto. Isa-isang winasak ang argumento ng kalaban. Matapos ang 9 minutong matinding palitan ng salita, malinaw ang resulta, panalo ang kampo ni Taishob. Sa hapunan ng pagdiriwang, hindi mapigilan ng senador ang pagpuri sa galing ni Taishob. Ngunit nagbago ang lahat nang tumawag si Yang Mi. Lumabas ang senador upang sagutin ito, at palihim na sumunod si Taishob. Nakikinig mula sa dilim. Galit na galit si Yang Mi. Sumisigaw sa telepono dahil hindi sinusunod ng senador ang kanyang utos. Nagbanta siyang sisirain ito.
nito. At mula sa dilim, pinanood ni Taishob kung paano unti-unting gumuho ang kumpiyansa ng lalaki. Kinagabihan, pumunta si Taishob sa bahay ni Sang-ah. Pagpasok niya sa dating tahanan nilang pinangarap, pakiramdam niya ay isa na siyang estranghero. Umupo sila at nag-inuman, at diretsahan nang nagsalita si Taishob. Gagamitin niya ang alitan sa pagitan ng senador at ni Yang Mi upang tuluyang pabagsakin ang imperyo nito. Inamin din niya na parte ng dahilan kung bakit siya pumunta ay para makita muli ang kanyang asawa. Hindi rin itinago ni Sang-ah ang kanyang nararamdaman. Ibinunyag niyang may sarili rin siyang plano upang pabagsakin si Yang Mi. Pagkatapos, inilabas ni Taishob ang kanyang pinakamalaking panlilinlang. Bago pa siya mawalan ng posisyon, ipinagkanulo niya ang Creative Party. Ibinenta ang mga lihim nitong dokumento sa kalabang partido kapalit ng siguradong kapangyarihan. At higit pa roon, peke ang ebidensyang ibinigay niya kay Yang Mi. Bago mamatay, iniwan sa kanya ni Jongwon ang tunay na patunay na si Yang Mi ang nag-utos ng pagpatay. Hindi rin nagpahuli si Sang-ah. Naglabas siya ng isang maliit na notebook. Hindi ito basta diary. Ito ay 10 taong talaan ng lahat ng krimen at lihim na kanyang nasaksihan sa industriya. Isang mapanganib na hakbang ang ilabas ito, pero wala na silang dapat pang ipangamba. Nagpasya si Sang-ah na umatake ng direkta. Hinabol niya ang direktor na dating nagbaon kay Taishob sa utang. Ngunit sa halip na magmakaawa, bina-blackmail niya ito. Ibinunyag niyang may sapat siyang ebidensya para ipakulong ang anak nito habang buhay. Hindi na siya biktima. Gumagawa na siya ng sarili niyang lihim na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga makapangyarihang tao. Samantala, si Taishob ay muling nasa laban, kasama ang grupo ng mga elite hackers. Nalaman niyang may ilalabas na impormasyon ang Creative Party na maaaring makasira sa kanyang mga lihim na kakampi, kaya magdamag siyang nagtrabaho upang maibalik ang isang naburang video. Handa na siyang umatake, ngunit nang makita ang resulta, napabagsak siya sa mesa sa inis. Naunahan na pala siya ni Sang-ah. Diretso nitong ibinigay ang incriminating video sa bureau chief bilang huling alas. Dahil sa bigat ng blackmail, wala nang nagawa ang opisyal kundi sumunod. Kinabukasan, sumabog ang iskandalo ng WR Group sa buong social media. Bilang bahagi ng lihim na kasunduan, nakakuha si Sang-ah ng $2 milyong. Samantala, hindi nagpapahinga si Taishob. Ginamit niya ang kaguluhan upang pag-awayin ang senador at si Yang Mi. Wala na siyang paligoy-ligoy. Diretsahan niyang sinabi sa senador, "Piliin mo ako o si Yang Mi." Habang nag-aalinlangan ang senador, dumating si Sang-ah sa tabi ng kanyang asawa upang ibigay ang huling dagok. Sa dami ng kanyang lihim at sa legal na kapangyarihan ni Taishob, napilitan ang senador na lumipat ng panig. Eksaktong alas 9 ng gabi, pumutok ang balita. Opisyal nang itinuro si Yang Mi bilang utak ng buong sabwatan. Habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang imperyo sa telebisyon, tuluyang nawala ng kontrol si Yang Mi. Winawasiwas ang golf club at winawasak ang lahat sa paligid. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang galit. Dumating ang pulisya at pinusasan siya sa harap ng nagkikislapang kamera. Sinubukan niyang itago ang mukha sa takot, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Sa gitna ng mga tao, nakatayo si Sang-ah, may malamig at kontentong tingin habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Sa pagkakakulong ni Yang Mi, nabuksan ang puwang sa kapangyarihan. Bumisita si Taishob kay Jongyuk, ngunit hindi ito magiliw na pagbisita. Bibinunyag niya ang kanyang pinakamalaking alas. May ebidensya siyang si Jongyuk ang pumatay sa sarili nitong ama, ang chairman. Nataranta si Jongyuk, pilit pinunit ang mga dokumento at sumigaw, ngunit wala itong silbi. Tinitigan siya ni Taishob at ibinigay ang kanyang ultimatum. Mula ngayon, lahat ng desisyon ng WR Group ay dadaan sa kanya. Sa wakas, narating na ng mag-asawa ang rurok na matagal nilang inaakyat. Si Sang-ah ay muli ng pinakamalaking bituin ng bansa at si Taishob naman ang lihim na kumokontrol sa WR Group. Sa isang engranding award ceremony, nakatayo si Sang-ah sa entablado at nagbibigay ng makapangyarihang talumpati. Habang sumasabog sa palakpakan ng buong lugar, napatingin siya sa audience at nakita si Jongwon. Nakangiti ito, pumapalakpak, parang sumusuporta sa kanya. Sa kabila ng lahat ng dugo at kasalanang kanyang pinagdaanan, hindi napigilan ni Sang-ah ang mapaluha habang naaalala ang nag-iisang taong tunay na nakaintindi sa kanya. Hindi ring humihinto ang ambisyon ni Taishob. Itinuon niya ang pansin sa pagiging senior advisor ng Pangulo. Inabot niya kay Senator San, na ngayo'y presidente na. Ang isang talumpating siya mismo ang sumulat. Perpektong ginampanan ito ng senador at gaya ng plano, naitalaga si Taishob bilang pinakamakapangyarihang tagapayo sa bansa. Ngunit sa mismong sandaling narating nila ang tuktok, nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim nila. Biglang lumabas ang isang balita. Ang matandang chairman ay himalang nagising mula sa koma at babawiin na ang kontrol sa WR Group. Mas malala pa, nakatanggap ng tawag si Sang-ah mula sa kulungan, si Yang Mi. Kahit nakakulong, hindi pa rin nawawala ang kayabangan nito. Sinabi niyang malapit na siyang makalaya at babalik siya para maghiganti. Pag-uwi ni Taishob, wala si Sang-ah. Hinanap niya ito sa buong bahay hanggang matagpuan niya itong nakahandusay sa banyo, napapalibutan ng mga gamot. Sa pag-aakalang bumalik ito sa bisyo at sa takot na masira ang kanilang perpektong imahe, nataranta si Taishob. Agad niyang pinulot ang mga pills at ibinuho sa inidoro upang burahin ang ebidensya. Ang tunog ng umaagos na tubig ang gumising kay Sang-ah. Napaiyak si Taishob habang nakikita ang pagbukas ng mga mata nito. Tinulungan nila ang isa't isa na tumayo. 2 taong wasak, pinagdurugtong lamang ng mga kasinungalingan. Magkahawak kamay silang lumabas ng bahay, sinalubong ng nakakasilaw na ilaw ng daan-daang kamera. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong power couple, nakatayo sa rurok ng mundo. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.